Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 841. Sino ito? Habang ang iba ay nakatingin sa bawat isa sa pagkabigo, si Manager Hodel, na gumagamit ng kanyang libreng oras, ay pumasok sa silid ng pagtanggap ng VIP. Sa sandaling nakita siya ni Yuma, nagbigay siya ng banayad ng ngiti bago sinabi, Manager Hodel. Taos-pusong paghingi ng paumanhin para sa pagiging hindi pansin sa iyo ngayon, Tagapangulo Yaleman. Napakaraming magagawa. Inaasahan kong tiisin mo ako sandali, sagot ni Manager Hodel. Narinig yun, sinabi ni Yuma, masyado kang magiliw. Alam kong alam na ang Trust Deck Group ay sobrang abala araw-araw. Habang ganoon, naglaan ka pa rin ng oras upang dumalo at pinahahalagahan ko iyon. Bilang tugon, nagbuntong hininga si Manager Hodel bago sabihin sa pagsasalita nito, Tagapangulo Yaleman, tinanong ko ang tungkol sa insidente na binanggit mo noon. Gayunpaman kung nauugnay ito sa mga isyu sa pagbid at panukala, si Chairman Zelly, ang aking superior, ay kasalukuyang walang oras upang tingnan ito. Maaaring maghintay ka muna sandali bago siya makadalo sa pangyayaring iyon. Mabuti ang lahat, Manager Hodel. Nagtitiwala ako sa iyong kakayahang gumawa ng kaayusan. Sumagot si Yuma sa isang medyo masalimuot na paraan. Nang marinig iyon, tiningnan ni Manager Hodel ang kanyang relo bago sabihin, sa isang nagdududa na tono, gayunpaman, kung ano ang kakaiba. Sinabi ni Chairman Zelly na ang tao ay dapat na dumating matagal na. Nagtataka ako kung bakit hindi pa sila nakakarating, maaari na ba siya rito? Napaisip si Manager Hodel sa kanyang sarili. Habang nahuhulog ang kanyang tingin sa pintuan, tinanong ni Leia, isang babaeng tagatanggap, na, maaari ko bang malaman kung sino ang hinihintay mo, Manager Hodel? Magsalita tungkol sa Diablo. Malapit na lang akong hanapin ka. Maaari mo bang suriin sa pagtanggap kung dumating na si Miss Bea Yaleman? Miss Bea Yaleman. Ulit ni Leia, malinaw na natigilan nang lumingon siya kay Bea na nakatayo pa rin sa gilid. Mismong si Yuma at Rose ang natigilan. Ano na lang? Bakit hinahanap ni Manager Hodel si Bea? Manager Hodel. Ang batang babae dito ay si Bea Yaleman. Sagot ni Leia habang nakaturo kay Bea. Sa sandaling marinig niya yon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Manager Hodel at sumugod siya sa kanya bago magtanong, Miss Yaleman ka? Maaari ba kayong nandito ngayon upang makilala ang chairman? Tama iyan. Dumating ako upang makilala si Chairman Caden Zelly, sagot ni Bea na tumango, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Tama yan, bakit pa ako kalokohan ni Gerald sa ganoong bagay? Sinabi niya sa akin na mayroon siyang paraan at naniniwala ako na tutuperin niya ang kanyang sinabi. Pagkuha ng kumpirmasyong kailangan niya, sinampal ni Manager Hodel ang kanyang mga hita bago sinabi, nako. Hindi ko inaasahan na maaga ka pala nang narito. Inutusan pa ako ni Chairman Zelly na personal akong maligayang pagdating. Narinig na sinabi niya iyon, lahat ay lalong natigilan kaysa dati. Lalo na ito para kay Rose na ang bibig ay nakanganga ngayon ng sobrang lapad na halos nakakatawa ito. Manager Hodel, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Mayroon bang isang tao na tinatawag na Caden Zelly sa pangkat? Hindi makapaniwalang tanong ni Rose habang nakatingin si Isabel at Yura kay Bea sa nasusunog na panibugho. Isa siya sa mga nakatataas dito na laging pinapanatiling mababang profile. Pinag-uusapan kung alin, Madam Gosling, masama sa iyo na talakayin ang pangalan ng aking superior, hindi ba sa tingin mo? Tumugon kay Manager Hodel sa isang nagtataka na tono. Ang pagiging isa sa mga nakatataas sa pangkat na ginausto ang pagtatrabaho sa likod ng mga eksena, hindi na kailangan para sa mga casual na maliliit na fries upang malaman ang pangalan ni Caden. Humihingi ka ng tawad. Nais ko lang kumpirmahin kung may pagkakamali. Kung tutuusin, si Bea ay isang empleyado lamang sa aking kumpanya. Bakit magkakaroon pa siya ng pribilehiyo na personal mong malugod ka? Sabi ni Rose. Ang tanging nakakaalam kung bakit si Chairman Zelly. Ano man, narito ka upang makipag-ayos sa proyekto, di ba, Miss Yaleman? Magalang na sagot ni Manager Hodel habang nakabailang ang tingin kay Bea. Matapos makita ang matibay na pagtango ni Bea pagkatapos ay nagpatuloy si Manager Hodel, napakahusay. Naghanda na si Chairman Zelly ng isang seremonya sa pag-sign para sa iyo sa itaas. Kung wala nang iba pa, magpatuloy tayo sa ngayon, hindi ba? Pinapirmahan na namin ito. Sagot ni Bea, namangha. Nauna nang naisip ni Bea na kakailanganin pa niyang makipag-ayos ng mabuti sa pagdating. Kung sa bagay kahit na may tamang koneksyon si Gerald tulad ng ginawa ni Yura, bibigyan lamang niya ang kanyang pag-access sa battlefield. Nagulat siya, ang mga bagay ay tumatakbo ng hindi kapanipaniwala ng maayos.
Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ang kanyang pinsan ay talagang pamilyar sa isa sa mga nakatataas mula sa Trust Deck Group. Ilang sandali pa ay may dumaan na isang babaeng usher at hinawakan ang bag ni Bea para sa kanya habang sinusundan niya si Manager Hoddle sa taas. Maaari ba silang gumawa ng ilang uri ng pagkakamali, nanay? Kabanata 842. Tinanong ni Yer ang katanungang iyon sa sobrang paniniwala niya. Tama iyan. Upang isipin na inaangkin pa niya na ito ay dahil sa mga koneksyon ni Gerald. Paano niya nalalaman ang mga taong mataas ang ranggo? Paano ito posible? Inggit na si Isabel. Matapos mapahiya ng ganoon, sigurado silang lahat ngayon ay nakatingin sa dalawang pamilya na may mga panunuyang titig. Si Rose mismo ay iniisip ngayon kung paano nag-withdraw ng $1 milyong si Gerald kamakalawa lamang. Naalala niya rin ang sinabi sa kanya ni Yer tungkol sa damit ni Gerald. Idagdag ito sa katotohanang nakita na niya ngayon sa kanyang sariling mga mata na si Gerald ay may kakayahang humugot ng mga kwerdas mula sa loob ng pangkat ng Trust Deck, tiyak na sigurado siya na hindi siya ordinaryong tao. Hamintay ka ng 1 minuto. Putol ni Rose habang si Isabel at ang kanyang ina ay nagpapalitan pa ng mga nakakainggit na salita sa inis nila. Hindi kaya hindi natin nasisiyasat ng husto ang background ni Gerald. Talaga nga ba hindi siya isang mahirap? Paano pa siya magkakaroon ng labis na paggasta? Ipapaliwanag nito kung bakit mayroon siyang napakalakas na koneksyon din. Sabi ni Rose sa seryosong tono. Nang marinig iyon, natahimik ang lahat. Kung sa bagay, walang gustong maniwala dito. Gayunpaman, nag-aatubili tulad nila, maliwanag ang katotohanan. Ako, tumanggi akong maniwala dyan. Hindi posible ito. Idineklarang pangalawang tiyahin habang umiling-iling siya. Sa katunayan, hindi rin kami naniniwala dyan. Dagdag sina Yer at Isabel ng sabay. Pagkatapos nito, tumahimik sandali si Rose. Dahil siya ay sanay na sa pagiging mad-ulash, ang kanyang kakayahang itago ang kanyang emosyon ay napakahusay na walang mahuhulaan kung ano ang iniisip niya habang siya ay pansamantalang huminto. Gayunpaman sa paglaon, itinakip ni Rose ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig sa pagkabigla ng mapagtanto niya ang isang nakakatakot. Nakita ang reaksyon niya, maging sina Yuma at Yer ay nakaramdam ng takot. Ina, ano ang nangyayari? Tanong agad ni Yer. Hindi na kailangang maging sobrang gusot, hipag. Marahil ay tinulungan lamang ni Gerald si Chairman Zelly noong nakaraan. Kung totoong nangyari iyon, maaari nang bayaran ng chairman ang pabor kay Gerald. Ang posibilidad na iyon ay hindi sa labas ng tanong, tama ba? Mungkahin ni pangalawang tiyahin. Narinig iyon kumaibot ang mga talukap ng mata ni Rose habang umiling siya bago sinabi, nakalimutan mo na ba ang kasalukuyang natanggap na Lady Yelman ngayon? Ang nagkakahalaga ng $150 milyong. Ibig mong sabihin ang kasalukuyan na ibinigay ng mahiwagang G. Crawford. Sa sandaling nabanggit ang pangalang iyon, pansamantalang nilamon muli ng silid ang silid. Tama, si G. Crawford ay tiyak na mula sa pamilya Crawford at si Gerald ay may apelyido din. Pwede. Maaaring si Gerald talaga ang Mr. Crawford. Kung gayon ang lahat ay mas may katuturan ngayon. Ang haka-haka lamang ay nagpapadala ng panginginig sa gulugod ni Rose. Habang walang agarang tugon mula sa sinuman, lahat ay may hindi kasiyasang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Iyon ay imposible. Sigaw ni Second Tita. Sa ngayon, pigilan natin ang paggawa ng anumang ligaw na hulaan, Tita. Instead, hintayin na lang natin si Bea. Siya para sa isa, tiyak na maraming nalalaman tungkol sa kanya kaysa sa alinman sa atin dito. Bukod kung nabigo siyang makuha ang mga proyekto, magiging malinaw ang lahat. Hanggang doon wala kaming paraan upang mapatunayan na talagang malakas si Gerald, dagdag ni Isabel. Totoo yan. Fine. Hintayin na lang natin ang pagbabalik ni Bea. Mga 40 minuto ang lumipas nang bumalik si Bea sa wakas. Gayunpaman sa oras na ito, mayroon siyang 5 mga file ng dokumento sa kamay. Ang kanyang tiyahin at ang iba pa ay hinihintay siya sa pintuan sa buong oras na ito at nang makita ang mga kontrata, laking gulat nila na agad silang tumawag, Bea. Ikaw, nilagdaan mo na ang lahat ng iyon. Hindi makapaniwalang tanong ni Rose. Mayroon na akong 5 pangunahing proyekto mula sa pangkat ng Trust Deck na sumasaklaw mula sa taong ito hanggang sa susunod. Tuwang-tuwa na sagot ni Bea. Tingnan mo na subukan mong bullayan ulit ako at ang aking ina simula ngayon. Napaisip si Bea sa sarili. Matapos sabihin iyon, agad siyang nagsimulang maglakad palayo nang hindi man lang nag-abalang tingnan ang nagtataka na karamihan. Kuminto ka dyan. Sigaw ni Rose. Anong gusto mo? Manalo ka. Huwag isiping maaari mong kumilos lahat ng smog dahil lamang sa nakakuha ka ng ilang mga proyekto. Ano man, gusto kong magtanong tungkol kay Gerald. Paano siya napakaraming malakas na koneksyon? At paano sa lupa na nagawa niyang pamilyar kay Chairman Zelly sa una? Panipi. Kabanata 843.
Hindi ko alam. Bakit hindi mo siya tanungin sa sarili mo? Sabi ni Bea bago kaagad umalis. Tapos na ang lahat ngayon. Tiyak na si Bea ang gumawa ng pinakamalaking kontribusyon sa oras na ito. Sigaw ni Yer, bakit ka ba nababahala? Marahil ay hindi makakagawa si Bea ng anumang malaki dito. Gayunpaman hindi siya ang pinakamalaking isyu ngayon. Ang pangunahing bagay na dapat nating alalahanin ay ang anak ni Beach, si Gerald. Kailangan nating alamin kung gaano ang lakas na tunay na hawak niya. Idineklara ni Rose. Ang pangalawa ay sinabi niya iyon, lahat ng may kaugnayan ay nakatanggap ng isang mensahe sa panggrupong chat ng pamilya. Ang tagapag-alaga ng pamilya ay naglabas lamang ng isang pagpupulong ng pamilya at sila ay magtitipon sa silid ng komperensya ng pamilya Yaleman sa loob ng 1 oras. Kita mo yan. Mabilis na humingi ng credit si Bea. Ang pagpupulong ay tiyak na nauugnay sa mga proyekto sa oras na ito. Pasigaw na sabi ni Second Tita. Tumapos si Rose sa kanyang mga braso at ngumiti ng malamig bago sinabi, umuwi na tayo sa ngayon. Tuldok-tuldok. Nais kong makita kung anong uri ng gulo ang ginawang pagtatapos ng batang babae. Sa oras na ang oras ay tapos na, ang lahat sa pamilya ay nasa silid ng komperensya ng pamilya Yaleman. Kung sa bagay, ang mga pagpupulong na inayos ni Lady Yaleman ay sapilitan na dumalo. Mismong si Lady Yaleman ay nasa pangunahing upuan na at tila nagniningning siya sa kagalakan. Sigurado akong alam na ng karamihan sa inyo kung bakit ako nag-o-host sa pulong ng pamilya. Tama, nandito kayong lahat upang mapanood ako na pinupuri si Bea. To think na nagawa niya ang lahat tapos ng tanghali nang napag-usapan ko lang kaninang umaga. Tiyak na napagsisikapan niya. Hindi lamang niya natapos ang gawain, nagdala pa siya sa aming pamilya ng 5 bagong proyekto. Sa pagsang-ayon ng Trust Deck Group na magkaroon ng isang malalim na ugnayan sa kooperatiba kay Bea mula ngayon, masasabi kong ligtas na talagang malaki ang naibigay niya sa pamilyang Yaleman. Inanunsyo ni Lady Yaleman na may ngiti na napakalawak na kahit ang kanyang mga kunot ay tila kumikinang. Narinig iyon, ang lahat ay nakatingin lamang kay Bea na hindi makapaniwala. Moving on, may pag-aayos din ako para ibalita. Hindi lang si Bea ang magiging namamahala sa 5 mga proyekto, ngunit bibigyan din siya ng mga tungkulin bilang pangkalahatang tagapamahala ng departamento ng proyekto pati na rin ang vice-presidente ng Yaleman Construction Group. Idineklara ni Lady Yaleman. Ano? Nang marinig iyon, isang nakakabinging ingay ang pumapalibot sa silid. Mismong si Yer ay nararamdaman na natanggap lamang niya ang isang napakalaking sipa sa gat. Kung sa bagay, bago ang kanyang kaarawan, tiyak na may iba pang plano si Lady Yaleman. Sinabi niya na siya ay magiging vice-presidente ng Yaleman Construction Group at opisyal niyang ipahayag ito pagkatapos ng kanyang birthday party. Ngunit narito siya, pagbibigay ng post kay Bea sa halip. Sa kabilang banda, nararamdaman ni Rose na kumikislot ng bahagya sa labi sa pag-iisip na masisiyahan si Bea sa mga katulad na pribilehiyo sa kanila mula ngayon. Ipagpatuloy lamang ang pagpapanatili ng isang mahusay na pakikipag-ugnayan sa Trust Deck Group, Bea. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Lady Yaleman. Sa tapos na ang pangunahing anunsyo, ang pagpupulong ay nagpatuloy tulad ng dati. Maraming iba pang mga bagay ang tinalakay bago natapos ang pagpupulong. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Bea, si Rose, na nanatili sa likod, ay lumingon kay Lady Yaleman bago sinabi sa isang hinay na tono, Inay. Bagaman totoo na pinatunayan ni Bea ang kanyang mga kakayahan at dapat talaga siya ay bigyan ng papuri at pampatibay loob, nais kong kumpirmahin kung seryoso ka sa paglalagay sa kanya sa singil, syempre ako. Si Bea ang nakakuha ng mga proyekto. Tikas lamang sa kanya na makuha ang papel na iyan, sagot ni Lady Yaleman. Totoo yun, ngunit isaalang-alang ang katotohanan na kahit ano pa man, babae pa rin si Bea. Isinasantabi ang kanyang kakayahang hawakan ng maayos ang tungkulin bilang vice-presidente sa sandaling ito, hindi na siya eksaktong bata, nanay. Tiyak na ikakasal siya sa loob ng susunod na 2 taon o higit pa, at kapag nangyari iyon, mapupunta siya sa ibang pamilya. Nang marinig iyon, natagpuan ni Lady Yaleman ang kanyang sarili na dahan-daang kumakalma mula sa kanyang kanina pang kaguluhan. Ano pa, hindi kailanman nagkaroon ng karanasan si Bea na maging isang superior. Siya ay nagtrabaho lamang bilang isang subordinate para sa habang siya ay nabubuhay. Simple lang akong nag-aalala na hindi niya mahawakan ang ganitong uri ng responsibilidad, kahit papaano hindi pa. Ang isa pang dahilan na nag-aalala ako ay dahil sa kanyang kabaitan. Ginagawa itong madaling kapitan sa panlilinlang. Tingnan lamang ang aming matalinong Yuma. Kahit siya ay nauwi sa panloloko ng mga long. Hindi makatiis si Bea laban sa mga ganyang tao. Dagdag ni Rose sabay buntong hininga. Matapos mag-isip sandali, nag-order si Lady Yaleman ng Sheldon, sabihin mo kay Bea na bumalik sa conference room. Kaagad, Chairman. Narinig iyon, nagpalitan ng tingin si Rose at Yer sa isa't isa, mga smug na ngisi sa kanilang mga mukha.
Pagdating ni Bea sa bahay pagkalipas ng ilang oras, galit na sigaw niya, nakakainis nga. Sa oras na iyon pinuputulan ni Gerald ang mga bulaklak sa balkonahe. Narinig kung gaano siya naiinis, tinanong niya, ano ang nangyayari, Bea? Si Rose. Isang tunay na masamang babae siya. Alam mo, inihayag na ni Lola na ilalagay ako bilang namumuno sa mga proyekto. Handa na ako sa wakas magkaroon ng isang pagkakataon upang sanayin ang aking sarili. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kanya ni Rose, ngunit ang lola ay nauwi sa pagbabago ng kanyang isip sa huling segundo. Ngayon kapwa kami ni Yer ang naatasan. Matapos akong tretuhin ng ganoon ang aking ina, anong karapatan niya na maging bahagi ng anuman sa mga ito? Kabanata 844. Tama ang galit ng tono niya habang sinasabi ang lahat ng iyon. Hindi alintana kung bahagi siya o hindi, huwag kalimutan na ikaw ang may kapangyarihan dito. Nakikipagtulungan sa iyo ang pangkat ng trust deck. Hindi paalala ni Gerald. Totoo yan. Hindi ko na dapat matakot pa. Sa pagsasalita nito pinsan, nakikita kong naghanda ka ng isang kahon ng regalo doon. Para kanino? Tanong ni Bea habang nakaupo sa isang sofa habang nakatingin sa kanya. Narinig ang tanong niya, pinunasan ng malinis ni Gerald ang kanyang mga kamay at kinuha ang kahon ng regalo bago sinabing, nagpaplano akong bisitahin si Lola kapag natapos na ang inyong pagpupulong. Naunang nais ni Gerald na makipagtagpo sa kanya ng mas maaga, ngunit nang nalaman niya na ang mga Yalemans ay nagkakaroon ng pagpupulong ng pamilya, ipinagpaliban niya ang kanyang plano. Kung sa bagay, ayaw talaga niyang makitungo sa first tita at sa iba pa. Parin, hindi ba ikaw ang osisero? Naiisip mo ba na ito ay regalo sa kaarawan para sa iyo? Dagdag ni Gerald na may pisngi ng ngiti sa labi. Naalala niya sa sandaling iyon na ang kaarawan ni Bea ay sa loob ng 2 araw. Bilang tugon, inilabas ni Bea ang dila bago sinabi, hindi. Ano man, dahil tapos na ang pagpupulong, bibisitahin ko si Lola ngayon. Nabalitaan kong maaga pa pala siya ngayon. Habang ang kanyang tono ay casual, si Gerald ay matapat na nakaramdam ng labis na pagkabalisa dahil siya, pagkatapos ng lahat, tungkol sa talakayin ng pagkakasundo sa kanyang nakakatakot na lola. Pagdating sa bahay niya, gayunpaman, una niyang nabangga sina Yer at Rose na namamasyal. Ang mag-ina ay medyo nag-iingat kay Gerald sa puntong ito matapos ang lahat ng nangyari. Ano ang ginagawa mo dito sa ganitong oras, Gerald? Tanong ni Yer. Dumating ako upang makilala ang lola. Sagot ni Gerald. Manalo ka. Nakaon na si Lady Yaleman. Kung mayroon man, maaari mo lamang itong talakayin. Sabi ni Rose habang nakabraso. Salamat, ngunit mabait akong tumatanggi. Malamig na sabi ni Gerald bago tumalikod upang maglakad palayo sa duo. Hawakan mo dyan. Anong uri ng tono iyon? Galit na ungol ni Rose nang makita niya kung gaano siya kawalang respeto kay Gerald sa harap ng iba pa niyang mga nasasakupan. May problema ba? Sagot ni Gerald habang tumalikod at tiningnan ulit siya. Sa sandaling makita niya ang kanyang nagyayelong sulyap, sandali na naging gapos ng dila si Rose at napunta lamang sa pagsasabing. Tuldok. Wala sa pamamagitan nito, napanood niya habang papasok sa bahay si Gerald. Nay, ang bukol na iyon ay lalong lumalabas sa araw. Sa totoo lang, natakot ka ba sa kanya? Tanong ni Yer na hindi nasiyahan. Ano? Natatakot? Ako. Sagot ni Rose na hindi makapaniwala. Sa ganoon, simpleng tumanggo si Yer. Matapos maproseso ang kanyang damdamin para sa isang segundo, napagtanto ni Rose na ang kanyang anak ay tama. Ang damdamin ay panandalian lamang, ngunit mahinang inalala ni Rose ang kanyang puso sandaling lumaktaw ng matalo nang masulyapan siya ni Gerald. Ang emosyon ay maaaring maging kakaiba sa mga oras. Pagkatapos ng lahat ng una niyang makilala si Gerald ilang araw na ang nakakalipas, hindi siya gaanong malamig at malayo sa kanya. Gayunman, sadyang naiinis lang siya sa kanya noon. Hindi niya masyadong iniisip ang tungkol sa kanya at pasimpleng kinutya niya ayon sa gusto niya. Upang isipin na iyan ay ilang araw lamang ang nakakalipas. Ngayon siya pa rin ang parehong tao na may parehong pagkatao, subalit si Rose ay halos walang kumpiyansa na insulahin siya. Kahit na ayaw niyang maniwala, kailangan lang niya. Napunta siya sa mga tuntunin na siya nga ay kinilabutan sa kanya nang masulyapan niya ito. Gayunpaman, bakit siya takot na takot sa kanya ngayon? Chairman, narito si Gerald. Sinabi ni Sheldon na malapit nang dumulog si Lady Yaleman para sa gabi. Natigilan, naisip niya sandali bago sumagot, hayaan mo siya. Kabanata 845. Dahil ang kalagayan ng iyong katawan ay hindi pa napakahusay kamakailan, bumili ako ng ilang mga suplemento sa kalusugan para sa iyo, Lola. Sabi ni Gerald habang itinabi ang kanyang regalo sabay pasok niya. Manalo ka. Napakadalas na makita kang nag-iisip. Sagot ni Lady Yaleman sa isang solemn na tono. Kung sa bagay, si Gerald ay dumating nang walang dala sa kanyang tunay na kaarawan sa araw na iyon.
Ano man kahit na totoo na tinanggihan niya si Yulia, dapat niyang aminin na malapit na imposibleng ganap na hatiin ang ugnayan ng ina at anak na babae. Ano pa sina Gerald at Jessica ay kapwa mga biolohikal niyang apo. Bilang isang lola, siya ay matapat na laging nais na kahit papaano magkaroon ng ilang uri ng pakikipag-ugnay sa kanya. Gayunpaman nang una niyang makita ang kaawa-awang hitsura ni Gerald, agad niyang naalala kay Dylan. Parehas na magkatulad ang mag-ama. Magkatulad din ang kanilang mga katangian. Ang mga ito ay simpleng mga uri ng tao na hindi kailanman gumanti o lumaban-laban sa iba kahit na sila ay pinagalitan o binugbog. Matapos ang isang medyo nakagagalit na katahimikan, tinanong ni Lady Yaleman. Ang iyong ina ba ay namumuhay ng maayos sa lahat ng mga taon, Gerald? Meron siyang. Upang sabihin sa iyo ang totoo, madalas na namimiss ka ng aking ina. Sabi ni Gerald habang umayos ng upo. Manalo ka. Nagkakaroon siya ng magandang buhay kahit na siya ay kasama ng isang tao tulad ng iyong ama. Alam ko kung bakit ka narito, Gerald, at obligado akong sabihin sa iyo na hindi ka ugalian para sa pamilyang Yaleman na mamigay ng mga pag-aari sa mga mula sa labas ng pamilya. Maaari kang sumuko sana. Kung sa bagay, mahigit na 20 taon na ngayon at wala pa akong naririnig na kahit isang salita mula sa babaeng iyon. Natatakot ako na baka ipalagay niya na namatay ako noon pa. Galit na sagot ni Lady Yaleman. Sa ganyan, ngumiti si Gerald bago sabihin, mangyaring huwag sabihin iyon, Lola. Sa totoo lang wala ako rito para sa alinman sa mga pag-aari ng pamilya Yaleman. Ang dahilan kung bakit ako narito ay upang i-moderate ang sama ng loob mo at nanay. Katamtaman. Hindi na rin ako nabubuhay ng mas matagal pa kaya't ano ang punto doon. Bukod, lahat ng ito ay nagsimula nang tumakbo siya mula sa kasal sa taong iyon. Hindi lamang ito naging sanhi ng paninindigan ng pamilyang Lins laban sa mga Yalemans tulad ng mga masugid na aso, ito rin ang dahilan kung bakit ang posisyon ng aming pamilya ay patuloy na lumala sa buong mga taon. Habang kami ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya dito noon, kami na ang huli. Tunay na naghirap kami ng husto dahil sa kanya. Ganting sagot ni Lady Yaleman habang lalong nagalit. Habang totoo yan, ang pamilyang Lins ay nawasak ng iba pa sandali, hindi. Sagot ni Gerald habang dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. Narinig iyon, natigilan si Lady Yaleman. Mula sa kanyang paningin at kung paano niya ito nasabi, nagawa niyang makuha ang sinusubukan niyang ipahiwatig. May sasabihin lang ako dahil nandito na ako ngayon. Hindi ganap na kasalanan ng aking ina ang tungkol sa nangyari noon. Sa lahat ng nararapat na paggalang, bahagyang responsable ka para sa lahat ng iyon. Bukod, nagbabago ang mga bagay. Maaaring naisip mo na ang aking ama ay isang tagapayat noon, ngunit sino ang sasabihin na nanatili siyang pareho pagkalipas ng 20 taon? Hindi alintana, sana ay makapagpahinga ka ng maayos, Lola. Babalikan kita ulit ng ilang araw, sabi ni Gerald nang tumayo na siya para umalis. Nagtatakang nakatitig lang sa likuran ni Lady Yaleman paglabas niya ng silid. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon siya ng formal na pakikipag-chat sa kanyang apo, at ito rin ang sandali nang napagtanto niya na si Gerald ay hindi isang mahina na oo-tao tulad ng kung paano niya ipinakita ang kanyang sarili. Tila ipinahiwatig din ni Gerald ang isang bagay na medyo paandaran sa kanya sa kanilang maikling pag-uusap. Matapos makita si Gerald, sinimulan ng mayordoma ang Reg Along iniwan ni Gerald sa kabilang silid. Karaniwan, itatala ng mayordoma ang lahat mula sa pagkakakilanlan ng taong nagbigay ng regalo, hanggang sa nilalaman ng regalo mismo, sa pagtanggap ni Lady Yaleman ng isang regalo. Gayunpaman, natigilan siya nang makita niya ang nilalaman ng kahon ng regalo na ilang sandali niyang nakalimutan na gawin iyon. Sa halip, nagsimula siyang kumatok sa pinto ni Lady Yaleman bago balisa sabihing si Chairman. Tingnan ang Reg Along ibinigay sa iyo ni G. Gerald Crawford. Nang payagan siyang pumasok, agad na nanlaki ang mga mata ni Lady Yaleman sa pagkabigla habang tinitignan ang regalo sa mga kamay ng mayordoma. Iyon ay, kung hindi ako nagkakamali, ito ay tila ang sorcery involucrate na nabid ni Chairman Thompson mula sa Yanken. Sinasabing ang 1,000 taong gulang na ginseng na ito ay may kakayahang kontrahin ang lahat ng mga sakit at nangangako din ng mahabang buhay. Panipi, Kabanata 846. Sao, sorcery involucrata. Sumagot si Lady Yaleman, nanginginig ang kanyang tinig habang nagpapatuloy sa pagtitig sa regalo sa pagkalito. Paano marahil nakuha ni Gerald ang kanyang mga kamay sa napakamahal at napakahalagang bagay? Mismo ang mayordoma ay simpleng ibinaba ang kanyang ulo. Matapos mag-isip ng maikling sandali, sinabi niya, mayroong isang bagay sa aking isipan, kahit na hindi ako sigurado kung sasabihin ko ito, tagapangulo. Ipagpatuloy mo. Sa napagmasdan ko, si G. Crawford ay tila hindi isang ordinaryong tao. Sa halip, tila pinalalabas niya ang ugali ng isang taong may maharlika. Mayroon lamang isang bagay tungkol sa paraan ng pag-uusap niya.
Tuldok-tuldok. Maaaring mukhang malayo ito, ngunit naisaalang-alang mo na marahil si G. Crawford ay maaaring maging misteryoso. Panipi-panipi tuldok-tuldok-tuldok. Iminumungkahi mo ba na si Gerald ay ang pamilya Crawford na si G. Crawford? Sumagot si Lady Yaleman, labis na nagulat nang marinig kahit na iminungkahi iyon ni Sheldon. Bilang tugon, simpleng itinuro ni Sheldon muli ang sorcery. Na nag-iisa, nagpalaktaw ng puso ni Lady Yaleman. Paano ito magiging posible? Nakita mo ang hitsura ni Dylan sa taong iyon din, tama. Walang simpleng paraan. Hindi makapaniwalang sabi ni Lady Yaleman. Tagapangulo sa lahat ng nararapat na paggalang, ang pamilya Yaleman ay hindi naging madali nito sa nakaraang ilang taon. Tuldok-tuldok. Ang problema ay hindi limitado sa aming mabagal na pagtanggirin na negosyo. Ang panloob ng mga away sa loob ng pamilya ay lumala rin sa paglipas ng panahon, dahil ilang mga partido sa pamilya ang matapos ang mas malaking pamamahagi ng kuryente sa oras na wala ka na sa larawan. Maaari ba kong ipaalala sa iyo na si G.U. Yaleman ay nagdulot din ng maraming problema sa pamilya sa buong mga taon? Kahit na sa lahat ng mga nangyayari, hindi ba kakaiba na ang negosyo ng pamilya Yaleman ay hindi gumuho? Ilang taon na ang nakalilipas ng una kung mapagtanto na ang isang tao ay dapat na tumutulong sa lihim ng pamilya. Kung tutuusin, ang anumang mga peligro na kinakaharap natin ay mabilis na hinarap at kung makitungo man tayo sa alinman, kadalasan ay maliliit na insidente iyon. Ano pa, tandaan kung ano ang nangyari sa mga Lins. Sila ang aming pinakadakilang kaaway at napakalakas din nila noon. Gayunpaman sa isang solong gabi lamang, ang kanilang buong pamilya ay nalugi. Hindi lamang iyon, ang pamilyang Lins ay natanggal ng buong mapa. Ano nga ba ang eksaktong nangyari noong gabing iyon? Ito ay nananatiling isang misteryo hanggang ngayon din. Napakaraming sasabihin ni Sheldon mula nang dati niyang iningatan ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Kung sa bagay, natatakot siyang magalit si Lady Yaleman kung sinabi niya ang lahat ng ito. Buti na lang, nakasimangot lamang si Lady Yaleman ngayon. Habang iniisip niya ang tungkol sa Reg Along na dala ni G. Crawford, kalaunan ay napasinghap siya nang ang kanyang ekspresyon ay naging madilim. Hindi alintana kung ano ang katotohanan, ang kasalukuyan mismo ay nagkakahalaga pa rin ng kahit $150 milyong. Kinabukasan ng tiningnan ni Gerald si Bea bago nagtanong, bukas ang birthday mo, di ba? Paano mo binabalak na ipagdiwang ito? Hindi ko talaga ipinagdiriwang ang aking kaarawan sa lahat ng mga taon, sagot ni Bea. Sa gayon mababago ito ngayong taon. Pagkatapos ng lahat, narito ako upang ipagdiwang ito kasama mo. Nakangiting sabi ni Gerald. Naantig sa kanyang mga salita, simpleng tumango si Bea. Sa paraan ng pag-iikot niya, gayunpaman, malinaw na mayroon siyang ibang maidaragdag. Sa kabila nito, bago umalis ang tanong sa kanyang bibig, pinigilan niya ang sarili. Tiyak na maghihintay ang tanong. Gayunpaman, nahuli na ni Gerald. Ano? Nais mo bang malaman kung paano ko kilala ang mga tao mula sa Trust Deck Group? Nakangiting sabi ni Gerald. Narinig iyon, umiling si Bea bago sinabi, hindi iyon. Tuldok-tuldok. Sa halip, nilalayon kong magtanong sa iba pa. Dahil nagtapos ka na para sa ilang oras, iniisip ko kung mayroon ako, alam mo, isang hinaharap na hipag. Napakahusay mo na, ngunit hindi pa kita nakita na tumatawag sa sinumang maaaring maging kasintahan. Tuldok-tuldok. Habang nasa amin ito, sa palagay ko ay isang magandang batang babae si Gian na napakahusay din ng ugali. Tiyak na mukhang mas maalaga si Bea kaysa sa hitsura niya. Ang mga labi ni Gerald ay dahan-daang naging isang mapait na ngiti habang sumagot siya, hindi ako sigurado kung saan ako magsisimula, ngunit Bea, hayaan mo akong may itanong sa iyo. Maput mo ba ang isang taong nabigo na tuparin ang kanilang mga pangako? Hypothetically, kung ang iyong kasintahan ay nabigo upang mapunta sa isang lugar kung saan pareho kayong nangako na magkikita, ano ang mararamdaman mo? Kaya, tiyak na kapwa ako nabibigo at nalulungkot din. Gaano man katindi at malayo ang isang babae, siguradong pinahahalagahan nila ang mga petsa ng marami. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng mahabang panahon para lamang maghanda sila para sa mga petsa. Ang paglabag sa gayong pangako ay walang alinlangan na magiging isang pangunahing pagkabigo. Though, bakit mo tinatanong yan? Sinira mo na ba ang pangako, pinsan? Kabanata 847. Matapos itong pag-isipan ng matagal, natapos ni Gerald na marahang tapikin ang ulo ni Bea at sinabi, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito sa hinaharap. Ano man, bukas ang iyong kaarawan. Maghahanda ako ng kaunting bagay para sa iyo, kaya asahan na magulat ka kapag natanggap mo ang iyong regalo. Ha? Ano ang regalo? Tanong ni Bea habang nilalaro ang dila nito ng mapaglarong. Hindi nakakagulat kung sinabi ko sa iyo ang sagot ngayon, hindi ba? Hintayin mo na lang bukas, sagot ni Gerald na may mahinang ngiti bago bumalik sa kanyang silid. Kahit na nakangiti siya nang umalis, maramdaman ni Bea kung gaano talaga siya kataong si Gerald.
Hindi ito ang unang pagkakataon na napansin din niya ito. Habang ang kanyang pinsan ay palaging nag-uugali tulad ng isang maasikaso na kuya, siya ay maaaring sabihin na palagi siyang may isang bagay na may bigat sa kanyang isip. Parang hindi talaga siya naging masaya. Pinaghihinalaan ni Bea na may kinalaman ito sa nangyari sa pagitan niya at ng kanyang posibleng hipag. Gayunpaman, dahil tumanggi siyang pag-usapan ang tungkol sa kanya, hindi nagpatuloy si Bea sa pagprying bilang respeto. Bilang kanyang pinsan, natural na nadama ni Bea ang pagnanasa na tulungan siya, at alam niya na ang pinakamadali, at marahil ay ang tanging paraan para sa kanya upang tumulong sa ganoong sitwasyon ay upang makagambala sa kanya sa labas ng kanyang pagkadilim. Ang problema ay wala talagang maraming mga tao si Gerald na maaari niyang makasama sa Yanken o hindi bababa sa iyon ang ipinapalagay niya. Habang nagsisimulang pugiling ang mga gears sa ulo ni Bea, lumipas ang oras at dumating ang araw ng kanyang kaarawan. Habang una niyang binalak na magpareserba sa isang restaurant kaninang madaling araw, nakatanggap siya ng isang abiso mula sa kanyang pamilya bago pa siya makatawag. Maliwanag na ang kanyang pamilya ay nag-oorganisa ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang ang pagpapatupad ng mga proyekto. Ang lahat ng mga nakatataas sa pamilya ay inanyayahan na dumalo. Pagkatapos ng lahat, napakatagal mula nang gaganapin ang isang pagdiriwang na partido patungkol sa pag-sign ng mga kontrata gaganapin. Mula sa maaalala ni Bea, ang huling pagkakataong ginanap ang katulad na pagdiriwang ay 12 taon na ang nakalilipas. Maaaring ipahiwatig lamang nito na ang partido sa oras na ito ay magiging labis na dakila. Napakahusay sa katunayan na ang 80 taong kaarawan ni Lady Yaleman ay maaaring hindi man makalapit sa karibal nito. Dahil inanyayahan ng mga Yalemans ang bawat isa na posibleng naiisip nila, hindi man lang naglakas loob na isipin ni Bea na patawarin ang sarili. Kaya kapwa siya at si Catherine ay mabilis na umalis sa venue sa sandaling handa na sila. Bilang isa sa 2 pangunahing tao na namamahala sa mga proyekto, kina Bea na tumayo sa pintuan kasama si Yura upang batiin ang mga panauhin. Binabati kita para sa pagkuha ng lahat ng mga proyekto, G. Yaleman. Napakabata niya pero sobrang kayanan niya. Gaano kahanga-hanga. Ang hinaharap ng pamilyang Yaleman ay tunay na nakasalalay sa iyo ngayon, G. Yaleman. Hoy, G. Yaleman. Dapat ay tinutugunan natin siya bilang Chairman Yaleman ngayon. Alinmang paraan, binabati kita. Sa oras na iyon, maraming kilalang panauhin ang abala sa pagpuri kay Yura. Kung sa bagay, narinig nila na ang pamilyang Yaleman ay pumirma ng mga kontrata para sa 5 pangunahing proyekto. Iyon ay isang agarang pag-sign na ang kanilang pamilya ay sumailalim sa isang matinding pag-upgrade. Tiyak na magkakaiba ang mga bagay ngayon. Habang nagpatuloy si Yura sa pagkuha ng papuri pagkatapos ng papuri, si Bea ay tahimik lamang habang nakatayo sa gilid. Kahit na siya ang pinakamalaking nag-ambag sa tagumpay na ito, siya ay ganap na hindi pinansin ng karamihan sa mga panauhin. Manalo ka. Habang pinamahalaan mong makuha ang lahat ng mga proyekto, huwag isiping makakakuha ka ng isang mataas na kamay dahil lamang doon. Sasabihin ko ito ngayon sa akin dito, magpakailanman ay magiging mas mababa ka sa akin. Sabi ni Yura habang ngumiti ng malamig kay Bea. Bagaman galit na galit siya sa kanyang puna, wala siyang sinabi. Speaking of which, Bea, birthday mo ngayon di ba? Mukhang hindi mo magagawang ipagdiwang ito. Dagdag ni Yura na may isang ngisi sa labi habang pinandilatan siya ni Bea. Ilang sandali pa ang lumipas nang magpakita si Lady Yaleman na namumuno sa ilang tao mula sa kanilang pamilya. Nang makita niya ang ekspresyon ni Bea, gayunpaman, agad niyang sinabi, Bea, sana ay mapagtanto mo kung anong uri ng okasyon ang ipinagdiriwang natin ngayon. Tingnan mo ang iyong sarili. Napakalamig at nag-iisa. Tuldok-tuldok. Marami kaming kilalang mga bisita dito ngayon ngunit ang paraan ng pagpapakita mo sa iyong sarili ay magpaparamdam sa sino man na hindi siya ginustong. Hindi mapigilan ni Lady Yaleman na pag-alitan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong nagmamalasakit sa kapwa sa kanyang reputasyon at dignidad. Maaaring nakalimutan mo, Lola, ngunit kaarawan ngayon ni Bea ngayon. Siyempre hindi siya nasisiyahan dahil narito siya na tinatanggap ang mga panauhin sa halip na ipagdiwang ito. Paliwanag ni Yura, birthday mo ngayon. Ano ang tunay na sorry kaso? Nababigat ka na makitungo sa mga gawain sa pamilya kahit na ito ay iyong espesyal na araw, hindi ba? Sinabi ni Rose na wala sa asol habang sumali siya sa pag-uusap. Hindi ako. Tinanggihan kaagad ni Bea. Narinig ang sinabi ni Rose, kumunot ang noo ni Lady Yaleman. Ano man, ikaw at si Yura ay nakatayo rito dahil pareho kayong namamahala sa mga proyekto. Gayunpaman, tingnan kung paano niya ipinakita ang kanyang sarili pagkatapos ihambing ang iyong sarili sa kanya. Isipin ang iyong asal sa harap ng mga panauhin. Mukhang tama ang sinabi ng iyong tiyahin.
Inaangkin niya na wala kang karanasan sa pagiging superior at kahit na naisip ko na mabilis kang makakapag-adapt, nagkamali ako. Mukhang talagang hindi mo kakaya ng hawakan ang mga ganitong okasyon. Hindi mo na kailangang salubungin ang mga bisita. Tumungo lamang sa loob at tingnan kung may iba pa na nangangailangan ng tulong. Same time na sinabi ni Lady Yaleman. Kabanata 848. Habang inaakay niya ang iba pang mga miyembro ng pamilya, natawa si Yer bago malamig na ngumiti kay Bea. Panoorin ang iyong dila o magbabayad ka ng mabibigat na presyo para rito, Yer. Panasan ang smirk na iyon sa mukha mo. Ungol ni Bea nang tumalikod na siya para umalis. Sa sandaling lumingon siya, gayunpaman, nakita niya roon si Gerald. Nasa kanyang mga kamay ang isang maliit na cake na may 6 na pulgada ang taas. Pagkatapos lamang makita siya ay nabawi ang kanyang katahimikan. Huli ka, pinsan. Masayang sabi ni Bea. Basta kailangan kong mag-order ng cake na ito para sa iyong kaarawan. Sagot ni Gerald habang iniangat ang cake sa kanyang mga kamay para makita niya ito. Manalo ka. Tunay kang nagmula sa isang nayon. Sino pa ang kumakain ng cake sa panahon ng kanilang kaarawan? Piley. Sabi ni Yer na may isang nakakainis na ngiti. Well, gusto kong kumain ng cake, may problema ka ba dyan? Sagot ni Bea. Manalo ka. Hindi na rin ako magpapatuloy sa pag-abala sa iyo. Pang-iinis ni Yer. Hoy, Bea yan. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa isang kotse na huminto lang sa pasukan ng bahay ng pamilya Yaleman. Dahan-dahan, 5 kababaihan na lahat ay mukhang kasing edad ni Bea ang lumabas sa sasakyan. Lahat sila ay pantay na maganda at matangkad. May, Yesenia, narito kayong lahat, sabi ni Bea habang kumakaway sa kanila. Ang mga batang babae ay medyo matalik na kaibigan ni Bea noong siya ay nasa universidad pa. Dahil sinabi ni Lady Yaleman na higit na mas masaya pagdating sa malalaking pagdiriwang na tulad nito, kahit ang mga nakababatang henerasyon sa pamilya ay pinayagan na mag-imbita ng kanilang mga kaibigan. Si Yer mismo ang nag-aanyaya ng ilang dating kaklase niya at nakatayo sila ngayon sa paligid niya, pinagsasama siya. Napakasigla, Bea, sabi ng isa sa 5 batang babae na dumating na may ngiti sa labi. Sa katunayan, gayunpaman dahil malaya ako ngayon pumasok ka. Habang nandito tayo, ipapakilala kita sa pinsan ko. Sabi ni Bea. Partikular na binanggit niya si Gerald dahil bahagi ito ng kanyang plano. Hindi lang sila inimbitahan ni Bea dahil sa kabaitan ng kanyang puso. Inanyayahan din sila upang ang kanyang pinsan ay makilala ang maraming tao dito. Sa ganoong paraan, hindi na siya mag-iisa. Kahit na hindi pa niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan ng kanyang pinsan at kasintahan, nagtaka siya kung ano ang mangyayari kung ang isang maganda niyang dating kaklase ay nahulog sa kanya. Pagkatapos ng lahat, palaging mahirap sabihin pagdating sa mga bagay na nauugnay sa pag-ibig at mga relasyon. Oh, pinsan mo ba yan? Gaano ka maasikaso sa kanya upang maalala ang iyong kaarawan? Ibig kong sabihin dinala niya ang maliit na cake. Sabi ng isa pa sa mga babae. Habang ang kanyang tono ay iminungkahi na ito ay isang papuri, wala sa 5 mga batang babae ang magagawang itago ng maayos ang bahagyang paghamak sa kanilang mga mata. Ang mga ito pagkatapos ng lahat, mga batang babae na nagmula sa medyo maimpluwensyang mga pamilya din sa Yanken. Kung mas malapit sila kay Bea, tiyak na bibigyan nila siya ng mga regalo sa kaarawan na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $800. To think na pinsan lang siya ng pinsan niya ng 6 na pulgadang cake. Ang katotohanang kumanta si Bea ng mga papuri tungkol sa kanya noon ay nagdulot lamang ng pagkabigo sa kanila nang higit na malaman nila na marahil siya ay isang kapatagan lamang. Habang hindi nila mapigil ang mapangiti habang patuloy silang nakatingin kay Gerald, agad na nagbago ang kanilang ekspresyon nang makita nila ang 4 na matangkad at gwapong mga lalaki na papalapit sa kanila mula sa likuran niya, lahat sila ay nagbihis. Well, hello, magagandang kababaihan. Ito ang aming kauna-unahang pagkakataon dito sa bahay ng pamilya Yaleman at iyon ang kaso para sa iyo rin. Bakit hindi kami magsasama-sama at magkakilala ng kaunti? Sinabi ng isa sa mga lalaki mula sa pangkat. Narinig iyon, lahat sila ay kaagad na nasisiyahan sa kagalakan habang sumasagot, oo naman, bakit hindi? Mismong si Yer ang ngumiti nang makita niyang hindi na sila mapakali ni Gerald. Isang lakad. Fancy iminumungkahi mo iyan. O sige, paano ito? Aayusin ko ang isang lingkod na manggenguna sa iyo. Bilang palitan, mas mahusay mong panatilihin ang kumpanya ng mga kagandahang ito ng maayos. Mahusay na ideya. Bulalas ng mga magaganda sa kanilang saya. Kabanata 849. Si Bea naman ay hindi nasisiyahan na marinig iyon. Kung sa bagay, sasabihin niya, malamang nahulaan niya na partikular niyang inanyayahan ang kanyang mga dating kaklase na ipakilala ang kanilang pinsan. Sinasadya talagang gawin ito ni Yer. Mas masaya ka sa akin. Hindi na kailangang maglakad-lakad sa kanila.
Galit na sabi ni Bea. Nakikita kung gaano siya galit na galit, simpleng nagkatinginan ang mga kaklase niya bago nagpout habang papasok sa bahay kasama si Bea. Habang naglalakad sila sa likod ng bakuran, hindi mapigil ang mapabuntong hininga ni Gerald. Alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan ni Bea. Habang naiintindihan niya na nais lamang niyang makuha siya ng isang kasintahan mula sa kabaitan, wala talaga siya sa mood na makilala ang higit pang mga babaeng kaibigan sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naging estranghero sa pagkakaroon ng problema mula sa pagiging masyadong nakakabit sa kanyang mga kaibigan na babae. Si Alice ay isang halimbawa ng aklat na halimbawa. Dahil doon tinatrato lamang ni Gerald ang mga kagandahan mula sa pananaw ng isang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, ang mga batang babae mismo ay hindi kahit na interesado na makipag-usap sa kanya. Kung sa bagay, wala sa kanila ang tumangala kay Gerald. Dahil dito, medyo mapurol ang kapaligiran. Maya-maya pa muling lumapit sa kanila ang barkada ni Yer bago sinabi, "Well, hello there, mga dilag. Nagkita ulit tayo." Sa katunayan, napakagandang pagkakataon na nagkataon. Sagot ng mga batang babae na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Mukhang hindi maiiwasan ang pagkakakilala natin. Dahil kahit ang kapalaran mismo ang nagtutulak sa amin, bakit hindi gamitin ang pagkakataong ipagpalit ang aming impormasyon sa pakikipag-ugnay sa linya? Ipinapangako namin na dadalhin ka namin sa iba pang mga masasayang lugar sa hinaharap. Sabi ng isa sa mga dating kaklase ni Yer na may kaakit-akit ng ngiti sa labi. Habang sinasabi niya iyon, ang iba pang mga kaibigan ni Yer ay tumingin kay Gerald na may mga mapanirang mata. Kaya ikaw ang pinsan na naririnig natin. Tingnan lamang ang maliit na cake. Hindi rin maibabahagi ng mga kagandahan ito sa kanilang mga sarili. Bakit hindi ka nakakuha ng mas malaki? Tinutya pa ang ibang lalaki. Matapos sabihin iyon, nagpatuloy silang makipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnay sa isa't isa. Napansin na si Bea ay ngayon ay nakatingin sa kanila na may poot, nagpasya silang huwag ng manatili doon. Nagpalit-palitan sila ng kindat sa mga dilag bago tuluyang umalis. Aba, hindi ko alam na pupunta ka. Kung hindi man tiyak na nakakuha ako ng mas malaki. Haha, sabi ni Gerald habang tawa ng tawa. Narinig iyon, simpleng lumibot ang kanilang mga mata sa mga dilag. Ni hindi nila maaabala ang pagtugon nito. Sabihin mo May, hindi ako sigurado kung napansin mo, ngunit hindi ba isa sa mga gwapong lalaki na iyon mula pa noong una Klaus Wayne mula sa Wayne Group? Oo, siguradong siya yun. At ang nakasuot ng baso ay si Lionel Zink, tama ba? Ang isa mula sa Dynamics Information Technology Corporation. Narinig ko na ang kumpanya ng kanyang pamilya ay malapit ng mailista. Damn! Tulad ng inaasahan, walang ordinaryong tao ang maaaring nasa loob ng pangkat ng mga kaibigan. Kung sa bagay, lahat sila ay mula sa maimpluwensyang pamilya. Well, hindi ka ba nasasabik? May crush ka ba sa isa sa kanila o kung ano? Habang si May at ang iba pang mga batang babae ay nagpatuloy sa pagtalakay sa kanilang sarili ng nasasabik, napabuntong hininga lamang si Bea bago tumingin kay Gerald. Talagang pinahahalagahan kita sa pagbili mo sa akin ng cake na ito, pinsan. Ito ang totoo sa kauna-unahang pagkakataon na ipinagdiriwang ko ang aking kaarawan sa isang tao maliban sa aking ina. Kaya, hanapin natin ang isang lugar upang ibahagi ang cake sa pagitan natin. Sabi ni Bea habang nakahawak siya sa mga kamay ni Gerald, lubos na naantig sa kanyang pag-iisip. Parang isang plano. Habang papunta silang dalawa upang tangkilikin ang cake, si Sheldon, ang mayordoma, mismo ay labis na abala. Dahil kumalat ang balita na ang mga Yalemans ay bumalik, ang sangkawan ng mga tao ay patuloy na dumarating sa buong umaga. Ang kamanghamanghang eksena ay halos hindi maikumpara sa ika-80 taong pagdiriwang ng kaarawan ni Lady Yaleman na kung saan ay awkward na tahimik sa lahat ng oras. Gayunpaman, dahil pinayagan ni Lady Yaleman na maimbitahan ang mga bisita, marami sa mga panauhin doon ay hindi kahit mga tao na personal na kilala ng pamilya. Malapit na ay mag-aalas 3:30 at karamihan sa mga kilalang panauhin ay nakarating na noon. Alam yun, saka pumasok si Yer sa sala upang ihatid sila sa susunod. Dahil may kailangan pang tumayo sa pintuan, pumalit si Sheldon sa pwesto ni Yer. Medyo matagal pa ang lumipas at hindi marami pang mga panauhin ang inaasahang darating nang tumalikod si Sheldon upang muling pumasok sa bahay. Gayunpaman, bago niya ito magawa, nasulyapan ng sulok ng kanyang mata ang isang pangkat ng mga kotse na patungo sa bahay ng pamilya Yaleman. Namilipit ang kanyang mga mata at laking gulat niya nang makita niyang lahat ng mga kotse sa loob ng pangkat na iyon ay mga mamahaling kotse. Napakagilaw. Habang totoo na mayroon ng hindi bababa sa 100 mga mamahaling kotse ay naruroon dahil ang marami sa mga bisita ay, pagkatapos ng lahat, mayaman at kilalang tao tila ang kabuoang tag ng presyo ng mabilis na papalapit na koponan ng mga kotse ay madaling magbayad sa kabuoang halaga at gastos ng lahat ng mga kotseng nakapark doon.
Kabanata 850. Ang katotohanan na ang gayong kilalang mga panauhin ay darating ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Sheldon. Nang tuluyang huminto ang mga kotse bago si Sheldon, isang pamilya ng 4 na lumabas sa isa sa mga marangyang sasakyan. Binubuo sila ng isang may edad na mag-asawa, kanilang anak na lalaki, at kanilang anak na babae. Salamat sa pagdalo sa pagdiriwang ng pamilya Yaleman. Ang sarap kasama ka namin. Maaari kang maging Chairman Jagger. Sinabi ni Sheldon na manghanang dumating ang gayong kilalang tao. Ang kasiyahan na makilala ka rin. At oo, ako si Brody Jagger. Isang karangalan. Hindi ka lamang may isang nakamamanghang reputasyon, ngunit ikaw din ang pinakamayaman sa 4 na pinakamayamang tao sa Jacksonville. Labis na balisa si Sheldon ngayon. Paano hindi siya naging ang pinakamayamang tao mula sa Jacksonville ay nakatayo ngayon sa harap niya. Hindi niya napigilan ang mga kamay niya sa kilig. Dahil ang mga Yalemans ay hindi nagawang pangasiwaan si Chairman Jagger at ang kanyang mga tao bago ito, ang kanyang pagdating ngayon ay tiyak na isang kasiya siyang sorpresa. Bago pa makabangon si Sheldon mula sa kanyang pagkabigla, isa pang pangkat ng mga kotse ang nakita na papasok sa bahay ng pamilya Yaleman. Pagdating, isa pang nasa katanghaliang lalaki ang lumabas mula sa kotse kasama ang kanyang pamilya. Dumbstruck habang nakatingin siya sa lalaking mukhang nasa 50, huminga siya habang sinabi niya, "Chairman Yorbury, mabuting Diyos. Narito na rin si Chairman Yorbury mula sa Yanken. Hindi ako makapaniwala dito." Hindi nagtagal bago dumami ang mas maraming maimpluwensyang mga tao. Bilang karagdagan sa ilang mga tanyag na tao mula sa ibang mga lalawigan sa Hilagang Kanluran, may mga nagmula rin sa lalawigan ng Tacoma. Sa huli, isang kabuoang 20 labis na kilalang tao ang nagpakita ng kanilang hitsura at lahat sila ay nagdala ng kanilang mga pamilya. Kung hindi pa kinurot ng husto ni Sheldon ang kanyang hita, hindi siya maniniwala na alinman sa mga ito ang totoong nangyayari. Siya ay matapat na pakiramdam na medyo gone ang ulo ngayon na nasa presensya ng napakaraming magagaling na tao. Pagkalabas dito, agad siyang yumuko bago sinabi, "Sa ganitong paraan, mangyaring. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa amin. Hindi kami nandito upang lumahok sa pagdiriwang ng pamilya Yaleman," sabi ni Brody habang pinapayapa ang kanyang bunsong anak na babae. "Ha? Pagkatapos bakit eksakto kayong lahat dito?" Tanong ni Sheldon sa isang nagdududa na tono. "Narito kami upang ipagdiwang ang kaarawan ni Miss Bea Yaleman, syempre. Maaari mo ba kaming dalhin sa kanya?" Kaarawan ni Miss Bea. Sagot ni Sheldon, namangha. Mula kailan siya nakilala na maraming maimpluwensyang malalaking shot. Hindi naglakas loob si Sheldon na magtanong sa kanila tungkol dito kaya't yumuko siya ulit bago sinabi, si Miss Bea ay dapat nakasalukuyang nasa likod ng bahay. "Hayaan mo akong akayin ka sa kanya." Nang ang pangkat ng malalaking pagshot ay pinalamutian si Bea ng kanilang presensya, siya ay naging pantay na natulala tulad ng natitirang mga dating kaklase. "Maligayang kaarawan, Miss Bea Yaleman. Ikinagagalak kong makilala ka," sinabi ng ilan sa mga kilalang panauhin na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. "Ha, ito lang ang nasabi ni Bea sa natigilan niyang estado." Habang si May at ang iba pang mga batang babae ay natigilan din, hindi nagtagal ay kumalas sila rito. "Damn it, Bea, ano ba ang nangyayari? Hindi ba yun ang Jagger na galing sa Jacksonville? At hindi ba ang mga taong iyon roon ay taga-Pangulo Yorbury at ang kanyang pamilya?" Laking gulat nila nang bigla ang pagbago ng mga pangyayari na ganap nilang nakalimutan ang lahat tungkol sa mga lalaki mula kanina. "Haha, narating namin ang lahat dito upang ipagdiwang ang iyong kaarawan kasama mo, Miss Yaleman. Hindi mo ba kami tatanggapin? Bakit hindi ka magsimula sa pamamagitan ng pagkuha sa amin ng ilang mga upuan?" Sabi ni Brody habang tumatawa ng masigla. Oo. Magsasagawa agad ako ng mga pag-aayos para sa mga pwesto, Chairman Jagger." Chairman Yorbury. Labis na nagulo si Bea at ang butil ng malamig na pawis ay dumadaloy sa noo niya. Kanina pa niya kinakain ang kanyang cake nang dumating sila kaya hindi niya alam kung saan magsisimulang mag-ayos. Kung maaari, ikaw ang aming pinakakilalang bisita dito ngayon. Paano ka namin maaaring pahintulutan na mag-enjoy sa likod ng bahay? Mangyaring payagan akong ihatid ka sa sala. Sabi ni Sheldon, nanginginig ang boses niya. Haha, medyo ayos lang. Kung sa bagay, mas maganda dito sa likod bahay. Kumuha lamang sa amin ng isang mesa at ilang mga upuan. Oh, at ilang alak at pinggan din, syempre. At ilang inumin para sa mga bata, magagawa iyan. Matapos sabihin iyon, inabot ni Brody ang isang napakamahal na mukhang jade bracelet kay Bea bago sabihin, narito ang regalo ko sa iyo, Miss Yaleman. Inaasahan kong bibigyan mo ako ng suporta at patnubay na kailangan ko pagdating sa negosyo simula ngayon. Sa sandaling makita ni Sheldon ang pulse heiress, siya ay labis na nasasabik.
Gayunpaman, nagawa niyang mapanatili ang isang kalmado na harapan. Nang makita na nag-aatubili silang magtungo sa sala, agad niyang inutos ang mga lingkod na naroroon na ilipat ang isang malaking mesa at maraming upuan. Kung gusto nila ng isang piging dito, ibibigay niya sa kanila. Si Bea mismo ay sobrang kinakabahan na hindi niya alam ang gagawin. Nang makita niya iyon, pinakalma ni Sheldon ang kanyang sarili, na pagtanto na lubhang kailangan niya ng tulong. Sa tabi niya, mabilis at maingat siyang nagsimulang tumulong sa kanya sa paglilingkod sa mga panauhin. Hindi kayang bayaran ng pamilya Yaleman ang sinuman mula sa loob ng pangkat na iyon. Kabanata 851. Salamat sa regalo, G. Shelver. Sinabi ni Bea na nakatanggap pa siya ng isa pang regalo mula sa isa pang malaking shot. Si May at ang iba pang mga batang babae ay sabay na natigilan at naiinggit kay Bea habang tinitingnan nila ang lahat ng mga Reg Along na tatanggap. Maaaring ito ang iyong matalik na kaibigan, Miss Yaleman. Ang lahat sa kanila ay tulad kagandahan. Nakakahiya na wala kaming sapat na mga regalo upang mag-ikot. Maghintay ka ba sandali habang umorder ako sa isang tao na magpadala ng higit pang mga regalo. Isaalang-alang ang mga ito upang maging mga regalo sa kakilala. Sabi ni Ginang Jagger habang nakangiti. Ha, nakakakuha rin tayo ng mga regalo. Sagot ng mga batang babae na gulat. Pero syempre, haha, ayos lang. Salamat Chairman Jagger. Ginang Jagger. Sigaw ni May at ng kanyang mga kaibigan, hindi mapigilan ang kanilang pagkasabik at pasasalamat. Pagkatapos ng lahat, dahil ang lahat ng mga taong ito ay lubos na nakakaimpluwensya, ang anumang mga Reg Along ibinigay ay tiyak na magiging pambihira. Bilisan mo at ihatid sa mga pangulo ang kanilang inumin, Bea. Sigaw ni May at ng iba na nasa sabik. Gagawin. Hindi na kailangan iyon, matutulungan natin ang ating sarili. Sinabi ni Chairman Jagger at ilang iba pa. Samantala, nakikipaglaro si Gerald sa isang maliit na batang babae na tila ilang taong gulang lamang. Halika, tawagan mo ako tito at bibigyan kita ng cake, sabi ni Gerald na may ngiti sa labi. Kumusta, tiyuhin? Sabi ng batang babae habang pumikit ang malalaking mata. Anong magandang babae? Sagot ni Gerald habang pinapakain siya ng isang kotsarang cake. Gusto rin namin, tiyuhin. Sigaw ng ilan pang mga bata na agad na tumakbo papunta sa kanya nang makita ang ibang batang babae na kumukuha ng cake. Siyempre kaya mo, sabi ni Gerald kumikinang. Taunan. Alam ko diba, ang mayayamang mga binibini at Panginoon ay nadala mula sa pagsilang. Paano niya napagpasyahan na pakainin sila ng isang bagay tulad nito? Napakahiya. Si May at ang iba pa ay nababagabag ng baluktot sa kanilang sarili habang tinitigan nila ng mariin si Gerald bago hilahin si Bea sa gilid. Bea, sabihin mo sa pinsan mo na umalis na. Sapat na kaming mapanatili ang malaking kumpanya ng mga shot. Sabi ni May na sobrang balisa na tinatapakan niya ang kanyang paa sa lupa. Bakit ko naman dapat? Bakit siya aalis? Sagot ni Bea, namumula ang ekspresyon nito. Ano ang ibig mong sabihin kung bakit? Hindi ka ba nahihiya na siya ay narito? Tama iyan. Kung magtatagal pa siya rito, tatawanan tayo. Ang iba pang mga kagandahan ngayon ay nag-gym din upang mailabas din si Gerald sa larawan. Tumanggi ako. Hindi siya makakaalis. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, mayroong isang bagay na kailangan kong tanungin sa kanya tungkol sa, matapos sabihin niyon, lumakad si Bea papunta kay Gerald bago bang ulong pinsan. Bakit eksaktong dumating ang malaking pagbaril na ito upang ipagdiwang ang aking kaarawan ngayon? Alam na alam niya na ang tanging taong may kakayahang gawin ang lahat ng ito ay si Gerald. Pagkatapos ng lahat, alam ni Gerald ang isang nakamamanghang dami ng mga tao. Ginawa siyang labis na misteryoso sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo na sorpresa ka diba? Maligayang kaarawan. Gusto mo ba ng regalo mo? Sagot ni Gerald na may malambing na ngiti. Narinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Bea. Kaya ito ay ang kanyang ginagawa. Paano? Paano ka nakakakuha ng napakaraming malalaking shot na lumapit upang ipagdiwang kasama ko? Excited na tanong ni Bea. Kalimutan ng pagtatanong kung gusto niya ang regalo, hindi niya kahit na ilagay ang isang halaga dito dahil ang Reg Along napakahusay. Papuntahin mo sila. Si Bea, nagmula sila sa sarili nilang mga pagkukusa. Hindi ka ba nakikinig? Nais nilang makipagtulungan sa iyo sa larangan ng negosyo sa hinaharap. Nakangiting sagot ni Gerald. Sa larangan ng negosyo. Pero ako, Kabanata 852. Ikaw uto na babae, narito ka. Hinanap kita lahat. Tinawag na nga kita pero hindi mo man lang dinampot. Alam mo, ang pagkabalisa ng iyong lola doon ka pa, bagaman nagalit na si Catherine nang tumapak siya, sa sandaling makita niya na ang kanyang anak na babae ay nag-ayos ng isang mesa sa likuran, lalo siyang nagalit. Pwede bang maging mas matino ka, Bea? Hindi ko sinabi sa iyo na ipagdiriwang namin ang iyong kaarawan ngayong gabi. Gaano kalala ang nais mong ipagdiwang ito para ma-host mo ito sa likod ng bahay?
Para bang gusto mo si Rose at ang kanyang pamilya na magkaroon ng anumang bagay laban sa amin. Saway ni Catherine sa sobrang galit. Kakalad ka rin lamang niya palayo ang kanyang anak na babae nang makilala niya kung sino ang nakaupo sa mesa. Sa kanyang pagkabigla, si Catherine ay naglabas ng isang single bago takpan ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay. Maliwanag na alam niya kung sino ang lahat sa mesa. Ina ka ni Miss Yaleman, tama. Ikinagagalak kung makilala ka. Dumating kami upang ipagdiwang ang kaarawan ni Miss Yaleman. Sinabi ng ilan sa mga kilalang panauhin na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Bagaman naisip niya na mali ang naririnig niya sa oras na makita niya si Sheldon na naghahain sa kanila ng mga inumin, hindi nagtagal ay napagtanto niya na nagsasabi sila ng totoo. Aking kaarawan ng aking anak na babae. Pumunta ka dito upang ipagdiwang iyon. Si Catherine ay labis na nasasabik na sa totoo lang ay nalugi siya sa mga salita. Hindi maipahayag ng maayos ang kanyang sarili, ngayon ay masidi niyang kinuskos ang mga kamay. Gayunpaman sa pangalawa ay napansin niya na naroroon din si Gerald, naging mahigpit ang kanyang ekspresyon habang hinahawakan nito ang tainga bago sumigaw, tumayo ka na. Hindi mo ba nakikita na nandito ako? Paupo ako. Mabuting Diyos. Sumigaw ng isa sa malaking shot dahil lahat ng mahalaga sa pinangyarihan ay natigilan sa kanilang nasasaksihan. Sumunod ang pagklat at pag-crash ng sumunod si Chairman Jagger at ang ilan pa na hindi nila mahawakan ng maayos ang kanilang mga teacup sa pagkabigla nila. Bumabalik sandali, ang lahat ng mga panauhin sa mesa ay tumayo ng magkasabay, ang kanilang mga mukha ay puno ng lubos na takot. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkatakot sa inyong lahat. Di mangyaring umupo ka, sabi ni Catherine habang namumula sa kaba. Habang pinahid ni Gerald ang namamaganyang tainga, tumango siya kay Chairman Jagger at sa iba pa. Pagkatapos lamang gawin iyon ni Gerald, naglakas loob na bumalik ang iba pang mahahalagang tao. Si Bea naman ay agad na hinawakan ang manggas ng nanay bago may binulong sa tenga. Anong sinabi mo? Sinabi ni Catherine, isang ekspresyon ng lubos na pagkabigla sa kanyang mukha. Nang tuluyan na siyang makawala mula rito, agad niyang nilainggan si Gerald bago hinaila ang isang upuan papunta sa kanya. Di mangyaring magkaroon ng upuan, Gerald. Napabuntong hininga si Gerald sa kaumupo. Bumalik sa loob ng sala, si Yer, na pinanatili ang kumpanya ng kanyang lola sa buong oras na ito, ay nakatayo sa tabi ni Lady Yaleman habang ang ilang mga tao ay naghihintay sa pila upang maghain ng tsaa. Mismong si Lady Yaleman ay buong tuwa sa buong araw. Pagkatapos ng lahat, napakatagal mula nang maranasan ng pamilya Yaleman ang gayong kasiglahan at kaunlaran. Sa sandaling ang seremonya ng paghahatid ng tsaa ay natapos na, gayunpaman, ang mukha ni Lady Yaleman ay bahagyang namula. Hindi ba magsisimula ang partido sa lalong madaling panahon? Asan si Bea, bakit hindi pa siya naibalik ng kanyang ina? Sheldon. Sigaw ng lola. Wala ang butler, lola, sabi ni Yer. Manalo ka. Walang pasubali. Napakahirap. Galit na sabi ni Lady Yaleman habang nagpapadala siya ng isang teacup na lumilipad sa mesa. Ang tunog ng pagkabasag ay mabilis na sundin. Nasabi ko na sa iyo na maswerte lang si Bea noon, inay. Tuldok-tuldok. Hindi niya talaga kaya iyon. Gayunpaman, tumanggi kang maniwala sa akin sa pag-aakalang naiinggit lang ako sa kanyang mga naiambag. Ngunit tingnan kung paano ang mga nangyayari ngayon. Hindi ba't tama ako? Sabi ni Rose. Sa katunayan, alam mo, nakita ko na inimbitahan niya ang ilan sa kanyang mga dating kaklase kanina. Iyon din ang huling nakita ko sa kanila. Dahil hindi pa siya nagpapakita mula noon sa puntong ito, hindi malayo ang sabihin na lumabas siya sa kanila upang magsaya sa kung saan. Kahit na wala siyang pakialam sa mga pangunahing gawain ng pamilya. Maswerte kami na ang lahat ng mga kilalang panauhin dito ngayon ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa kanyang pagkawala. Pag-isipan mo. Kung ang isang bulong-bulungan na nagsasaad na ang pamilya Yaleman ay tinatrito, ang aming mga panauhin na may malamig na balikat ay darating, kung gayon ang lahat ng nagawa natin ngayon ay magiging wala. Dagdag ni Yer. Kaya, dahil siya ay ngayon ang pinuno ng pamilyang Yaleman matapos makuha sa amin ang lahat ng mga proyekto, sinabi kong mabuti na kumilos siya ng walang ingat sa bawat sandali. Gayunpaman, upang isipin na maaasahan natin siya sa hinaharap. Sinabi ni Isabel, malinaw na nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Manalo ka. At sino ito ang nagbigay sa kanya ng posisyon ng ulo ng pamilya? Hindi pa ako patay. Ang batang babae na iyon ay tunay na masyadong hindi mapigil upang iwanang namamahala sa hinaharap ng aming pamilya. Tulad ng ina, kagaya ng anak na babae. Kapag natapos na ang partido na ito, hindi na siya magiging singil sa alinman sa mga proyekto. Magtatrabaho lang siya sa kumpanya. Galit na sabi ni Lady Yaleman. Narinig iyon, kapwa nagsilitan ng tingin sina Rose at Yer sa isa't isa habang nakangiti sila ng masama. Kabanata 853. Sa gayon, hindi ba ito buhay na pagdiriwang?
Sumigaw ng isang partikular na hindi tinatanggap na boses na nagmula sa pangunahing pasukan. Paglingon ng lahat, isang pangkat ng mga tao na pinamumunuan ng isang mayaman batang tagapagmana ay makikita na papasok sa bahay. Hindi ka maaaring makapasok dahil hindi ka naimbitahan. Sigaw ng isang lingkod na sinusubukan na harangan sila mula sa pagpapatuloy sa sandaling pumasok sila sa gusali. Wala na tayo. Ungol ng isa sa mga kalalakihan na pinamunuan ng tagapagmana habang itinatakwil nito ang alipin. Nang makita iyon, natahimik ang lahat. Panipi tuldok. Shane Long. Sabi ni Lady Yaleman nang tumayo ito na nakasimangot sa mukha. Isa-isa, ang iba pang mga Yalemans ay tumayo din at lahat sila ay pantay na malamig na ekspresyon sa kanilang mukha habang nakatingin sila kay Shane. Si Shane ay ang panganay na batang master ng Long pamilya at kahit na siya ay bata pa, siya ay kilala sa pagiging matalino. Alam na alam ng mga Yalemans na sa likod ng mabait na mukha na iyon nakahiga ang isang masamang pagkatao. Sa loob ng Long pamilya, si Shane mismo ay pangalawa lamang kay Master Long. Ang kanyang mataas na posisyon ay nagbigay sa kanya ng papel na tungkulin ng Long pamilya sa Yanken. Pagkatapos ng lahat, ang Long ay ang nagpapanatili ng ibang mga pamilya doon na pinigilan. Bumalik lamang siya sa bansa mga 4 na taon na ang nakalilipas, ngunit iyon ang lahat ng oras na kailangan niya upang matulungan ang Long pamilya na makakuha ng hindi bababa sa 100 mga grupo at mga korporasyon, kapwa malaki at maliit, mula sa buong lugar. Ang kanyang tulong ay ang dahilan kung bakit makarating ang Longs kung nasaan sila ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit wala sa mga kasalukuyang pamilya ang maaaring managinip ng pagbabanta ng kanilang posisyon sa tuktok anumang oras sa lalong madaling panahon. Manalo ka. Hindi mo ako masisisi sa pagiging medyo magaspang. Pagkatapos ng lahat, paano mo hindi maimbitahan ang Long pamilya sa isang masiglang pagdiriwang? Ito ang mahalagang gawa mo, Lady Yaleman. Sabi ni Shane na may isang nakatagong ngiti sa mukha habang namimilipit ng bahagya ang kanyang mga mata. Pero syempre hindi ka namin inimbitahan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Yaleman ay hindi gaanong maliit sa maimpluwensyang at makapangyarihang mga pangarap. Aba, hindi rin namin pinangarap na mag-imbita ng mga malalaking shot na tulad mo. Ano man, bakit ka nagpunta rito ngayon, Jilong? Kung natatandaan ko ng tama, ang aking anak na lalaki ay nagkaroon ng ilang mga pagtatalo sa iyo tungkol sa utang. Hindi pa ba nalutas ang mga isyong iyon? Sagot ni Lady Yaleman. Ngunit syempre nalutas ang isyong iyon. Kahit na si G. Yaleman ay huli na ng ilang araw, ang mga Longs ay mabuti sana dahil mayroon kaming, pagkatapos ng lahat, ay nagkaroon ng isang mahusay na relasyon sa mga Yalemans para sa mga henerasyon. Hindi kami magiging abala ng isang maliit na utang. Gayunpaman, naparito kami ngayon upang pag-usapan ang ibang utang. Ngayon ang pautang na ito ay malayo sa maliit. Nakangiting sagot ni Shane. Pag-elaborate, sabi ni Lady Yaleman na kasimangot. Samantala, matapos marinig ang sasabihin ni Shane, marami sa kanyang mga anak at maraming iba pang miyembro ng pamilyang Yaleman ang nagsimulang manginig ng kinakabahan. Ano ang ibig mong sabihin doon, Jilong? Habang nakagawa kami ng ilang mga pautang, ginawa namin ito sa pamamagitan ni Chairman Jameson, Chairman Mill, at pati na rin kay Chairman Lee. Galit na sagot ni Yuma. Manalo ka. Habang dati iyon ang kaso, ang mga pangulo na nauna mong nabanggit ay nakipagkasundo sa akin ilang araw na ang nakakalipas. Mahalaga, ang anumang kooperasyon at pautang na nagawa mo sa kanila ay nailipat na sa Long pamilya. Matapos makagawa ng kaunting pagkalkula, nalaman ko na ang mula sa pamilya Yaleman na naatasan na namamahala sa mga kumpanya bawat isa ay humiram ng maliit na halaga ng pera mula sa mahigit 30 mga pangulo. Sa isang magaspang na pagtansya, ang kabuoang halaga sa 1 bilyon at 500 milyong dolyar. At ang pagtatantsyang iyon ay hindi pa kasama ang mga pautang na nagawa nila. Idineklara ni Shane, ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa dati. Ikaw, naglalabas ka ng kalokohan. Ang aming pamilya ay may napakaraming pangunahing mga pag-aari. Paano namin maaaring may halaga na isang mataas na utang? Sagot ni Lady Yaleman habang ang mukha niya ay naging paler ng segundo. Ang balak ni Shane na narito ngayon ay malinaw na parang araw. Kung gagamitin niya ang pautang na iyon upang sugpuin ang pamilyang Yaleman sa loob ng maikling panahon, ang mga Yalemans ay hindi magkakaroon ng paraan upang makalakam ng napakabilis na pera. Sa pinakamaganda, ang mga Yalemans ay maaaring i-mortgage lamang ang mga pag-aari na pagmamayari nila sa isang napakalaking sukat. Sa oras na gawin nila iyon, tiyak na pipigilan ng bangko ang mga Yalemans dahil ang paglipat ng kahit isang maliit na bahagi ay tiyak na makakaapekto sa kabuuan. Kapag nangyari ang sitwasyong iyon, hindi na ito magiging kasing simple ng pagkalugi para sa kanilang pamilya. Ako na ba ngayon? Bakit hindi mo kumpirmahin ito sa iyong mga anak? Malamig na biro ni Shane. Ikaw, ano ang ibig sabihin nito?
Angal ni Lady Yeilman habang sinisimulan niya ng malakas ang pagtapik sa dulo ng kanyang paglalakad sa sahig. Nang makita ang kanyang reaksyon sina Yuma, Rose, at ang iba pang naroroon ay hindi man lang matagpuan ang lakas ng loob na magsalita habang pumalit sila sa paggalpang. Haha, kaya walang sino man ang maglakas loob na magsama. Mabuti kung gayon gagawin ko ang pagpapaliwanag sa aking sarili. Anunsyo ni Shane habang umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Pagdating sa pamilya Yeilman, mayroon silang isang partikular na kagiliw-giliw na ugali. Ang mga bata sa loob ng iyong pamilya ay may hawak ng iba't ibang mga lakas. Sa narinig ko, ang bata na nagdadala ng pinakamaraming kita sa pamilya ay nakakakuha ng karapatan na manahin ang papel na ginagampanan ng pinuno ng pamilya Yeilman, hindi ba ako tama? Ngayon gumawa tayo ng kaunting pagkalkula, hindi ba? Mula sa iyong panganay na anak pasulong, wala sa iyong mga anak ang handang gumamit ng kanilang sariling pera upang gumawa ng kahit ano. Inaasahan kong alam mo na lahat sila ay gumamit ng pangalan ng pamilya Yeilman upang makuha ang kanilang mga pautang. Iwasto mo ako kung mali ako. Paliwanag ni Shane habang si Lady Yeilman ay namula sa galit. Kung iisipin, hindi nakapagtataka kung bakit sinabi ni Yuma ang lahat ng iyon sa kanyang birthday party. Upang maiisip na inangkin niya na agad niyang makikipag-ugnay sa mga naglalabas ng utang upang malutas ang isyu ng kapital na kadena. Bilang ito ay naging lahat sila ay gumagamit ng parehong taktika sa lahat ng mga taon. Bakit hindi mo ipaalam sa amin na inilipat mo ang iyong mga karapatan sa long pamilya nang nangyari ito, Chairman Mill at Chairman Lee? Ungol ni Yuma na galit na ang mukha ay kasing pula ng kamatis. Kabanata 854. Dahil naruroon din ang maraming iba pang mga pangulo na nakikipagtulungan sa kanila, mabilis na idinagdag ni Yuma, hindi mo ba namalayan na ang ginawa mo ay some area sa pamilya Yeilman? Tama na, Yuma. Bulag ka ba? Malinaw na ang Chairman Mill at ang iba pa ay nakipagsabuatan sa Longs bago pa man. Sabi ni Lady Yeilman habang nakatingin kay Yuma. Narinig ang kanyang katanungan, ang mga nasangkot na pangulo ay simpleng nagkatinginan bago nagkibit-balikat at nginisyan si Yuma. Sasabihin ko ito ngayon kahit na magdusa tayo ng isang malaking pagkawala, mas makakabuti pa rin tayo kaysa sa karamihan sa mga ordinaryong tao. Ang kailangan lang nating gawin ay isuko ang ilan sa aming mga pag-aari at sa oras na tapos na kami, hindi namin babayaran ang lungs ng isang solong sentimo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Idineklara ni Lady Yeilman. Kahit na sinabi niya iyon, nanginginig na ang kanyang mga kamay habang nagsasalita. Pagkatapos ng lahat, alam niya na ang mga Yeilmans ay labis na magdurusa sa oras na ito. Ang Long pamilya ay naging maislan sa kanilang pagpaplano at ngayon ang mga Yeilmans ay na-corner ng walang pagkakataon na makipaglaban. Kung sa bagay, naipamahagi na ni Lady Yeilman ang kanyang kapangyarihan. Habang naisip niya noong una na ang kapangyarihan ay nasa mabuting kamay, dahil nangyari, ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa pakinabang ng kani-kanilang pamilya. Lahat sila ay gumamit ng pangalan ng pamilya Yeilman tuwing kumuha sila ng mga pautang. Sa paggawa nito kahit na naghirap sila ng anumang pagkalugi pagkatapos ng pamumuhunan sa mga proyekto, hindi ito makakaimpluwensya sa kanila na marami dahil hindi ito ang kanilang sariling pera. Naramdaman lamang ng lahat na walang pangangailangan na makatipid ng anumang pera para sa kapakanan ng pamilya Yeilman dahil walang alam ang sigurado kung sino ang magmamana ng mga pag-aari ng pamilya sa hinaharap. Oh, ganun ba, Lady Yeilman? Pagkatapos ay makasisiguro ako. Sagot ni Shane na may malakas na tawa. Narinig iyon, galit na galit si Lady Yeilman kaya't naging gaan ang ulo niya at kailangan umupo. Isang malaking kapalaran sa aming pamilya. Sigaw ni Lady Yeilman sa isang nagsisising tono. Tulad ng sinabi niya doon, ang tunog ng mga paputok na naiilawan ay biglang narinig na nagmumula sa likuran. Tulad ng kung ang suntok na natanggap ni Lady Yeilman ay hindi sapat, maliwanag na ang isang tao sa pamilya ay mayroon pa ring lakas ng loob na maglaro ng paputok ngayon. Nako kung gaano katindi dapat ang pamilyang Yeilman. Pagkatapos ng lahat kahit na nawala ang gayong pera, ang ilang mga tao sa iyong pamilya ay tila nagdiriwang pa rin. Puna ni Shane na nakangiti. Sheldon. Angal ni Lady Yeilman, ang kanyang mga mata ay namula sa dugo sa pagkabalisa. Wala si Sheldon, Lola. Sagot ni Yer. Bilang tugon agad na bumangon si Lady Yeilman at hinampas ito ng malakas sa mukha. Kung gayon, pumunta. Kunin mo siya. Tumungo ka agad sa backyard. Sabihin mo sa akin kung sino sa mundo ang nagsindi ng mga paputok. Angal ni Lady Yeilman habang agad na tumakbo ang dalawang utusan upang gawin ang kanyang tinanggap. Nang makarating sila doon, nakita nila na ang mga salarin ay ilang bata na nagkakatuwaan. Sheldon, Miss Yeilman, kaya narito ka. Hinahanap ka na ng chairman. Ano ang mali? Tanong ni Bea kaagad nang makita niya kung anong pagkabalisa ang hitsura ng alipin. May isang kakilakilabot na nangyari.
Sa naiintindihan ko, ang mga mula sa Long pamilya ay dumating upang humingi ng utang. Sinabi ng isa sa mga tagapaglingkod habang ang isa ay tumakbo pabalik sa loob. Ano? Sabay na sinabi ni Bea at Sheldon nang magkasabay ang isang alon ng nerbiyos sa kanilang dalawa. Hindi alam kung paano magreaksyon, ang duo ay lumingon upang tumingin kay Gerald. Kaugnay nito tumango si Gerald bago sinabi, I see. Pagkatapos magtungo tayo doon at tingnan, hindi ba? Siyempre ang Long pamilya ay nagdadala muli ng problema. Habang nagsisimulang pumasok ang grupo sa loob pabalik sa sala, ang ibang lingkod ay nakabalik at nakatayo ngayon sa harapan ni Lady Yeoman. Kumusta ang sitwasyon? Gayon din, nakita mo ba sina Bea at Sheldon? Ungol ni Lady Yeoman, solemn na ang kanyang ekspresyon. Oo, ginawa ko, Chairman. Si G. Gerald Crawford ay kasama rin nila kasama ang ilang ibang mga tao na bihis tulad ng mga pangulo. Tila ipinagdiriwang nila ang kaarawan ni Miss Bea sa likod ng bakuran. Paliwanag ng lingkod. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, isang Lady Yeoman ang naglagay ng kanyang pangalawang pag-inom ng tsaa sa sahig, na pinapadala ito. Napakawasak nito. Paghihimagsik ng pamilya. Panipi. Kabanata 855. Ang iniisip lang niya ay ang kaarawan niya. Anong kaarawan ang maaaring maging mas mahalaga kaysa sa pagdiriwang ng pamilya Yeoman? Sigaw ni Lady Yeoman, pakiramdam ng sobrang himatay ngayon. Lola! Sigaw ni Bea, nakara-rating lang habang tumatakbo sa kanya ang iba pang mga pangulo mula sa birthday party ni Bea na sumusunod sa likuran. Ikaw, saan ka nang malapit nang ilabas ni Lady Yeoman ang lahat ng kanyang natigil na galit, ang kanyang tingin ay nahulog sa mga nakatayo sa likuran ni Bea. Tumagal ito ng tila isang kawalang hanggan para sa wakas niya mapagtanto kung sino ang mga tao na nakapangkat sa likuran ni Bea. Nang tuluyan na siyang makaalis dito, gayunpaman, siya kasama ang 200 tao sa sala ay agad na lumikha ng isang malaking kaguluhan. Hindi ba yan si Chairman Jagger? Ang pinakamayamang tao sa Jacksonville. Damn, siya talaga yun. At doon sa tabi, Chairman Yorbury yan, di ba? Ano ang isang malaking shot tulad ng ginagawa niya dito? Narito din si Chairman Goldwell. Siya ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao mula sa Hilaga. Sa ngayon, marami sa mga panauhin ang tumayo na at sinisigawan nila ang mga pangalan ng lahat ng malalaking shot na naroroon. Ang mga hindi ay simpleng natigilan upang makapagsalita kahit isang salita. Mismong si Lady Yeoman ay alam na niya kung sino ang lahat doon. Pagkatapos ng lahat, sinubukan niya at nabigo na makuha ang pabor sa bawat isa sa kanila bago ito. Bakit? Bakit lahat sila nagpunta dito upang ipagdiwang ang kaarawan ni Bea? Tagapangulo. Tumalo si Chairman Jagger at ang iba pa upang ipagdiwang ang kaarawan ni Miss Bea. Humihingi ako ng paumanhin para sa napakahabang pagkawala, ngunit dahil sa nag-aalala ako na hindi alam ng mga ordinaryong tagapaglingkod kung paano sila paglingkuran ng maayos. Pinaglilingkuran ko sila sa buong oras na ito. Tuwang-tuwa na sabi ni Sheldon habang tuluyan na siyang bumalik sa tabi ni Lady Yeoman. Ano? Sinabi ni Lady Yeoman habang sina Rose here at ilang iba pang mga Yeomans ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Kahit na ang kanilang pagdating ay tiyak na nakakagulat kay Lady Yeoman, siya ay mabilis na gumaling at mabilis na sinabi, umupo ka, mga pangulo. Lahat kayo. Ang kanyang tono ay hindi natunog tulad ng naiirita tulad ng siya ay ilang minuto lamang ang nakakaraan. Haha, hindi na kailangang maging masarap iyon, Lady Yeoman. Totoong hindi namin binalak na pumasok sa iyong partido sa una. Gayunpaman, dahil pinangunahan kami ni Miss Yeoman, sa palagay ko hindi masasaktan ang maging bahagi ng mga kilalang panauhin dito. Inaasahan kong respetuhin tayo ng mga kasalukuyang bisita. Sabi ni Elijah, isa sa malaking shot na may mahinang ngiti sa labi. Ngunit syempre, sinabi ni Chairman Mill at marami pang iba nang tumayo kaagad sila at tumango. Nang makita iyon, maayos lamang ni Shane ang tingin sa kilalang mga panauhin na kagaya ng kanilang pagpapakita. Ang mga kakapasok lang ay kasing taas ng ranggo ng kanyang lolo. Sa madaling salita, siya ay isang maliit na prito lamang bago sila. Maligayang araw ngayon para sa pamilyang Yeoman, Shane. Kung wala nang iba, ano pa ang ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Bea. Huwag mo akong isipin, magbibigay lang ako ng toast kay G. Jagger at kay G. Yorbury. Sabi ni Shane na may mahinang ngiti sa labi. Paglalakad niya palapit sa kanila, gayunpaman, sinabi ni Brody, tama siya, alam mo. Kung wala nang iba, bakit hindi ka pa aalis? Narinig ang malamig na tono ni Brody kaagad na sinabi ni Shane sa isang mahirap na tono. Tuldok-tuldok. Ha, ako, nakikita ko. Aalis na ako ngayon. Naramdaman na kahit si Brody ay ayaw sa kanya sa paligid, napuno siya ng malamig na pawis. Maingat niyang pinagplanuhan ang lahat. Ngunit hindi kailanman napunta sa kanya na ang pinakamalaking problema ay si Bea. Isang kumpletong walang tao sa pamilya.
Anuman hindi na siya naglakas loob na magtagal pa doon. Sa isang mabilis na kilos tahimik na inutusan ni Shane ang kanyang mga nasasakupan na umalis kasama siya. Bea, ang galing mo ngayon. Upang isipin na iyon ang makapangyarihang Jilong. Sabi ni May habang nakahawak siya sa kanyang mga kaibigan. Dahil ayaw ng pinsan ko ang lungs, wala akong nakitang dahilan upang hindi ko din sila kamuhian. Sagot ni Bea, nakangiti. Ha, iyon ang dahilan kung bakit mo inutusan si Jilong na umalis. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, ano ang lihim mong pinag-usapan kanina? Tanong ni May. Natagpuan niya at ng iba pang mga batang babae ngayon si Gerald na maging mas mahiwaga kaysa sa dapat niyang maging. Bago pa man makasagot si Bea, gayon pa man, agad na nagpaliwanag si Catherine, kita mo, nanay, lahat ng mga pangulong ito ay dumating ngayon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Bea mula nang ang aking pamangkin na si Gerald ay inanyayahan sila. Ngunit hindi lang iyon. Iyon lamang ang unang kasalukuyan. Sinabi ni Gerald na naghanda siya ng isang kabuoang 3 mga regalo para sa kanya. Hindi tama yan, Gerald. Sa kalagitnaan ng kanyang paliwanag, nakahawak na si Catherine sa braso ni Gerald sa isang matalik na pamamaraan. Kung sa bagay, nahanap niya na mas gusto niya ang pamangkin sa araw na iyon. Narinig ang sasabihin ni Catherine, tumingin si Lady Yelman kay Gerald na may pagtataka. Kahit na siya ay una pa rin na nagdududa kung siya ba talaga ay isang pambihirang tao, ang nakikita sa kanya na napakalakas ngayon ay pinaramdam sa kanya na siya ay isang ganap na naiibang tao. Si Ura at Rose mismo ay nakadama ng labis na kahihiyan habang pinapanood ang eksenang naglalaro mula sa mga linya. Sa katunayan, may 2 pang regalo na hindi ko naipakita. Panipi, Kabanata 856. Mayroong medyo mapait na ngiti sa mukha ni Gerald habang sinasabi ito. Bakit bumalik si Shane sa loob? Bago pa man makapag-react ang sinuman sa pahayag na iyon, isang hiyaw ng pagkabigla ang umalangaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Hindi nagtagal bago nakita ng lahat si Shane at ang kanyang mga sakop na umatras pabalik sa sala at sa mabuting kadahilanan din. Ang isang makapangyarihang mukhang babae ay nagpakita ng kanyang segundo pagkaraan, at sumunod sa likuran niya, ay isang pangkat ng labis na nakakatakot na mga kalalakihan na lahat ay mukhang parehong malakas. Sino? Sino ang maaaring ito? Naisip ni Lady Yelman sa sarili habang kumikibot ang mga sulok ng labi. Si Bea naman ay puno ng pamamangha at pagkamangha habang nakatingin sa dalaga at magandang babae. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan niya ng kanyang mismong mga mata kung paano tumalikod si Shane sa takot sa loob ng presensya ng babaeng iyon. Isang ganap na pagkakataon, Shane. Nagkita ulit tayo, sabi ng babae habang ngumunguya siya sa kanyang gum habang nakatingin sa kinikilabutan na lalaki. Mayroon ito, miss. Tunay na naging tuluyan. Nauutal na sabi ni Shane, tumutulo ang kanyang mukha ng malamig na pawis. Pangulong Crawford. Bati kay Chairman Jagger at sa iba pa habang gumagalang sa kanila. President Crawford. Nang makita na ang lahat ng malalaking kuha ay yumuko patungo sa dalaga, si Lady Yelman ay yumuko ng bahagya sa sarili. Hindi siya tutol sa paggawa nito dahil ang bagong babae ay tunay na nakadama ng labis na kapangyarihan at kahanga-hanga. Lola, sigaw ni Bea habang nagsisimulang lumapit sa kanya. Gayunpaman, inilabas ni Gerald ang isang braso, isang tanda para sa kanya na manatiling nakatayo sa kanyang tabi. Sino siya, pinsan? Kinakabahan na tanong ni Bea habang namumula ang kaibig-ibig nitong mukha. Nakangisi, sa kanya tinapik ang ulo nito bago tumingin sa babae at sinabing, ate, eto ang pinsan natin. Pumunta siya sa pangalang Bea. Ate, siya ang iba kong pinsan. Jessica, sabi ni Bea habang tinatakpan ang bibig sa kaba. Kung tutuusin, hindi pa niya alam kung ano ang hitsura ng alinman sa kanyang mga pinsan sa pinakamahabang panahon. Ngayon, nakita na rin niya kung ano ang hitsura ni Jessica. Well, hello there, Bea. Napakaliit mong mahal, sabi ni Jessica habang naglalakad papunta kay Bea at nakahawak sa mga kamay niya. Jessica, sinabi ni Lady Yelman, ang kanyang mga mata ay bumukas ng malapad kaysa dati. Maaari ba talaga siyang maging apo ko? Habang ito ang aming unang pagkakikita ngayon, natatakot ako na ang aking regalo ay hindi espesyal. Bea, inaasahan kong ang aking mapagpakumbabang regalo ay ayon sa gusto mo, sabi ni Jessica. Nang matapos ang kanyang pangungusap, ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay kaagad na lumakad patungo kay Bea at inilahad ang isang kahon. Sa sandaling binuksan ni Bea ang kahon, isang napakahalagang bagay ang isiniwalat, at ang pagbabago nito ay nagdulot ng labis na pagkamangha sa mga nakakita dito. Iyon ang maalamat na moonstone, hindi ba? Tandang padamdam. O aking Diyos! Sumigaw ng isang tao mula sa loob ng karamihan ng tao, hindi mapigilan ang kanilang pagtataka. Habang ang marami sa mga panauhin ay namangha, maraming iba pa tulad ni May at mga batang babae ay naiwan na sobrang inggit.
Kaya't ito ay lumabas na si Gerald at ang kanyang pamilya ay napakalakas nito. Upang isipin na hindi nila kahit na nagtanong para sa kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay sa linya. Sa pag-iisip tungkol dito, si May at ang iba pa ay napuno ng pagsisisi. Ituloy mo, Bea. Regalo ito mula sa pinsan mo. Kunin muna. Sigaw ni Catherine sa sobrang tuwa. Sina Rose, Isabel, at marami pang iba ay naiwang ganap na natulala sa paglipas ng mga pangyayari. Sa sandaling kinuha ang Moonstone, tumingin si Jessica sa Lady Aylman bago batiin siya sa isang malambing na tinig. Tiyang kasiyahan ay akin. Tuwang-tuwa na sabi ni Lady Aylman habang tumango papunta kay Jessica. Medyo natagalan siya upang mapansin, ngunit napagtanto niya sa sandaling iyon kung gaano magkakaiba sina Jessica at Gerald. Pagkatapos ng lahat, kahit na marami na ang nakita niya sa kanyang edad, nagulat siya sa kung paano pa siya makakakuha ng kaba kapag nakaharap sa isang tulad ni Jessica. Nang marinig ang sasabihin ni Lady Aylman, lumingon si Jessica at sinuri ang karamihan. Walang sino man ang naglakas loob na tingnan ang kanyang mga mata, at ang lahat ng mga panauhin ay nasubsob ang kanilang mga tingin. Sa huli, ang tingin niya ay bumagsak ulit kay Bea. Ngumiti siya noon bago sinabi, Bea, kung hindi mo pa naririnig, naghanda kami ni Gerald ng 3 regalo para sa iyo. Dahil pareho kaming nagbigay ng bawat isa, ipapakita namin ngayon ang pangatlo at pangwakas na regalo. Panipi. Kabanata 857. Isa pang regalo. Sinabi ng ilan sa mga panauhin habang hinihintay nila ito ng masigasig. Pagkatapos ng lahat, tiyak na magtataka kung ano pa ang inalok ng dalawang makapangyarihang magkakapatid na Crawford matapos makita ang Moonstone at lahat ng mga pangulo na inanyayahan ni Gerald. Dahil may regalo na kami ni Gerald, ang pangatlong regalong ibibigay sa iyo ng aming hipag. Sabi ni Jessica sabay lingon sa likod. Habang sinusundan ng iba ang kanyang tingin, nakita nila na ang isang pangkat na mga tagapaglingkod, na pinamumunuan ng isang napakakaibig-ibig na mukhang babae, ay naglalakad sa hall patungo sa kanila. Kahit nasa malayo, masasabi ng lahat kung gaano banayad ang ugali ng magandang babae. Na ginawa ang kapaligiran kahit na tener kaysa sa dati. Napakagandang babae. Sigaw ng maraming tao habang pinagmamasdan siya na papasok sa sala. Hipag. Sabi ni Bea, gulat na gulat. Ang pinag-uusapan na hipag ay walang iba kundi si Lyra. Paglingon niya kay Gerald, pasimpleng ibinaba ang ulo at walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, alam na alam niya na hindi niya maipapaliwanag ng maayos ang relasyon sa isang maikling panahon. Isang kasiyahan na makilala ka, Lola, sabi ni Lyra habang nakatayo sa tabi ni Gerald habang yumuko ng bahagya patungo kay Lady Aylman na may ngiti sa labi. Mismong si Lady Aylman ay nakangiti ng malapad habang tumango ito sa kanya. Napakagulat na babae ng aking manugang na babae. Ganap na kamangha-mangha, sabi ni Lady Aylman sa pagitan ng mga tango. Kahit na siya ay nabuhay ng mahabang buhay, ito ang totoo sa kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong kaluwalhatian at pagmamataas mula sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Ikaw dapat, Bea, di ba? Dito na. Regalo ito mula sa pinsan namin at mo. Sabi ni Lyra habang nakangiti habang nakatingin kay Bea. Pagkasabi na lang niya noon, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga nasasakupan at inilahad sa isang kontrata si Bea. Napakurap pagkatapos ay tiningnan niya ang kontrata sa harap niya habang ipinaliwanag ni Lyra, mula ngayon, ikaw ang pangulo ng Trust Deck Group sa Yan Aiken, Bea. Bukod doon, ikaw din ang magiging namumuno sa lahat ng mga pag-aari na kabilang sa pamilya Crawford sa Hilaga. Panipi-panipi, tuldok-tuldok-tuldok. Ha, ito lamang ang tugon na may poproseso ni Bea sa kanyang stupefied state habang nakatingin siya sa nakangiting si Lyra. Kahit si Lady Aylman ay natigilan din sa pagsasalita. Ang Trust Deck Group ay kabilang sa pamilya Crawford. At ngayon si Bea ang pangulo ng pangkat ng Trust Deck. Ang lahat ng mga taong naruroon ay may namumugto mata habang napagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ng lahat, kahit na buong pansin nila ang katotohanan na ang lahat ng mga pag-aari sa Hilaga, na pag-aari ng Crawfords, ay pagmamay-ari na kay Bea, kasama ang kanyang bagong posisyon bilang pangulo ng Trust Deck Group, ang iba pang 3 malalaking pamilya sa Yanken ay naghirap na. Kakilakilabot na pagkawala. Habang pinupuno ng emosyon si Rose, pinaparamdam sa kanya, si May at ang iba pang mga batang babae ay agad na nagsimulang sumalakay sa tuwa habang sila ay nagyayaya habang nakahawak sa mga kamay ni Bea. Hindi nakapagtataka na si Chairman Jagger at ang iba pang malalaking pagbaril ay gumawa ng pagkusa upang ipagdiwang ang kaarawan ni Bea. Ipinaliwanag nito kung bakit hiniling nila sa kanya ang gabay sa hinaharap patungkol sa kanilang mga negosyo din. Tulad ng nangyari, si G. Crawford ay naghahanap ng perpektong pagkakataon na maibigay ang grupo at mga pag-aari kay Bea ng ilang sandali ngayon. Si Lady Aylman ay napuno na ng lubos na kaligayahan.
Hindi lamang natulungan ng magkakapatid na Crawford na malutas ang kanyang mga isyu sa Long pamilya, ngunit binigyan din nila si Bea ng napakaraming magagandang regalo. Habang si Lady Yaleman ay nararamdaman na parehong nagpapasalamat at nasa sabik, nang sabay, nakakaramdam din siya ng isa pang emosyon. Matapos huminahon ng kaunti ang sitwasyon, lumingon si Jessica kay Shane na hindi man lang naglakas loob na lumipat mula sa kanyang naunang lugar. Nasa magandang kalagayan ako ngayon kaya hindi kita pahirapan, Shane. Pinag-uusapan kung alin, nagtitiwala ako na naaalala mo kung paano ang hitsura ng iyong ama sa taong iyon sa Mayberry, tama? Malamig na sabi ni Jessica. Hindi ko nakakalimutan, miss. Sagot ni Shane habang mabilis siyang tumango. Noon, sinipa ni Jessica ang kapwa si Shane at ang kanyang ama palabas ng Mayberry matapos matuklasan ang kanilang direktang paglahok sa isang tiyak na insidente. Natutuwa akong hindi mo nakalimutan. Ngayon makinig ng mabuti. Kung sakaling makaharap mo ang isa pang Yaleman sa hinaharap, iwasan sila. Kung hindi, ikaw lang ang may kasalanan sa susunod kong ginagawa sa iyo. Umalis ka na sa aking paningin. Utos ni Jessica. Hour ka agad, miss. Sabi ni Shane habang siya ay umikot mula sa kanyang pwesto. Bumalik ka rito. Sino sa palagay mo ay aalis ka ng ganyan? Bumalik at gamulong lahat palabas. Ungol ni Jessica. Ramdam ni Shane ang bahagyang kumaibat ang labi niya. Pagkatapos ng lahat nagawa niya ang parehong bagay sa taong iyon nang siya at ang kanyang ama ay pinalayas mula sa Mayberry. Kahit na ito ay isang sandali ng deja vu, hindi man siya naglakas loob na bamaantong hininga habang nakahiga sa sahig at nagsimulang gamulong patungo sa pasukan. Asterisk at King Hell. To think na si Bea ay mayroong mga makapangyarihang tao sa tabi niya. Kudlit. Kabanata 858. Matapos ang pagdiriwang, si Rose, pangalawang tiyahin, at marami pang iba ay halos hindi na makabawi mula sa lahat ng kanilang nasaksihan. Bagaman may ideya silang maghanap ng mas maaga kay Jessica, ang natanggap lamang nila ay mga matitigong titig mula sa kanya. Natakot sila ni Jessica kaya't sa huli, wala sa kanila ang makakapagsabi ng kahit isang salita sa kanya, pabayaan na lang na mangyaring siya. Si Bea ay bumaril sa stardom sa loob lamang ng isang araw. Kaya nga pala malaki ang impluensya at kapangyarihan ni Dylan. Anong sorpresa? Malungkot na sinabi ni Lady Yaleman matapos marinig ang isang buod ng kung ano ang nangyari mula kay Gerald. Ito ay oras na ng gabi at kasama na mismo ang Lady Yaleman, ilang iba pa ang nakatayo sa loob ng kanyang silid tulugan. Ang mga galit mula sa dati ay walang dahilan upang ipagpatuloy ang mayroon, Lola. Panahon na upang pakawalan sila at muling magkasama ang aming mga pamilya. Sabi ni Gerald. Sila ba? Napakamalupit ko kay Yulia sa taong iyon, pinahirapan ko pa ang tatay ni Bea. Dahil sa sobrang lapit ni Yulia sa kanyang ikalimang kapatid, tiyak na kinamumuhian niya pa rin ako. Sino ang hindi magagalit sa isang ina na tulad ko? Daing ni Lady Yaleman habang umiiyak siya ng mariin. Iyon ay simpleng hindi ang kaso. Sa katunayan, na-miss ka ni nanay sa buong oras na ito. Habang malamang na hindi mo namalayan ito, sinubukan kang bisitahin ka ni nanay sa maraming mga okasyon. Bagaman hindi niya ito nalampasan sa harap ng mga pintuang daan, sigurado akong magbabago ito sa susunod na taon. Dagdag ni Jessica. Narinig iyon, tinaas ni Lady Yaleman ang kanyang ulo, nararamdamang labis na gumalaw. Napuno siya ngayon ng malalim na pagsisisi nang maalala niya kung paano ang kanyang nakababatang sarili na humawak sa mga matigas na prinsipyong iyon. Kung hindi dahil sa kanya, nagpatuloy ang kanyang pamilya sa pamumuhay ng payapa. Ngayon ito ay isang magandang kaisipan. Ano pa kung wala sa mga nangyari kung gayon ang Long pamilya ay hindi sana makahanap ng isang dahilan upang magdala ng gulo sa kanyang pamilya sa una. Hindi lang yon, Lola. Ang aking tiyahin ay palaging iniisip ang tungkol sa aking ama. Nakahanap pa siya ng maraming mga doktor para sa kanya. Tulad ng kung hindi ito sapat, siya ang nag-sponsor sa akin upang makumplito ko ang aking pag-aaral. Sumunod na sabi ni Bea. Siya, itinaguyod din niya ang iyong pag-aaral. Sagot ni Lady Yaleman habang nagsisimulang lumuha ng mas malakas. Tama yan, si Bea ay isang binibini din ng pamilyang Yaleman. Tuldok-tuldok. Gayunpaman inilagay siya sa isang mahirap na posisyon na hindi niya rin nagawang makumplito ang kanyang pag-aaral ng walang tulong ng kanyang anak na babae. Upang isiping naiwan siyang walang kamalayan sa lahat ito, sa huli, maging ang mga mabangis na hayop ay binantayan ang kanilang mga supling. Sa paggunita ng kanyang buhay, napagtanto ni Lady Yaleman kung magkano ang oras na ginugol niya sa paghahanap ng kayamanan at katanyagan. Bilang isang resulta, lubos niyang napabayon ang kahalagahan ng pamilyang pagmamahal. Ako, humihingi ako ng paumanhin. Kay Yulia at sa iyong ama. Kay Bea, at sa iyo pati na rin sa iyong kapatid na babae, sabi ni Lady Yaleman na may isang mabigat na buntong hininga habang nakatingin sa kapwa Gerald at Jessica.
Tulad ng pag-uusap ng 4 hanggang sa gabi sa parehong oras, ilang iba pa ang nakaramdam ng pagkabalisa na hindi masabi. Ang sirang tunog ng isang bote ng alak ay naririnig habang ang isang labis na lasing ay sumigaw, "Alak! Bigyan mo pa ako ng alak. Marami ka ng nolasing, G. Yaleman. Mangyaring huminto ka at umuwi ka lang sa ngayon." Pinayuhan ng manager ng bar. Bilang tugon sinampal ni Yer ang kanang bahagi sa pisngi. "Ikaw motherfucker. Kaya kahit ikaw ay nakakatingin sa akin ngayon ha. Kaya mahusay lang yan. Talagang hindi ka panipaniwala. Ibuhos mo na lang sa akin ang aking Diyos damned alak na." Umungol sa mukhang malungkot na si Yer habang ang tagapangasiwa na ngayon ay tinapunan ang namamaganyang pisngi ay tumakbo upang kumuha ng maraming alak. Nang siya ay bumalik sa wakas, ang ilang mga tao ay hamarang sa kanya, pinipigilan siyang mapalapit kay Yer. "Ikaw ay, maaari kang maging Jilong." Nagulat na sinabi ng manager nang malaman niya kung sino ang namumuno sa lahat ng lalaking iyon. "Ibigay mo sa akin iyon. At kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, huwag hayaang may pumasok sa lugar na ito nang walang pahintulot sa akin." Sinabi ni Jilong habang kinukuha ang bote ng alak sa kanyang mga kamay. Sa oras na natapos ang kanyang pangungusap, ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay naglabas ng isang malaking wad ng pera at inihulog sa manageress. Nang makita iyon, agad siyang tumango bago sabihin to understand. "Ginoo Yaleman, narito ang iyong alak," sabi ni Shane habang inilalagay ang bote sa harap ng lasing. Nang akmang kukunin na ni Yer ang bote, pikit niya ang mata sa pamilyar na tao bago tuluyang napagtanto kung sino ang kasama niya. "Bakit ka nandito? Ha? Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, sino pa ang makakalapit upang makilala ka? Tignan lang kita, upang isipin na ang dating makapangyarihang G. Yaleman ay nabawasan ngayon sa isang nakalulungkot na estado." Pang-iinis ni Shane. "Manalo ka, tulad ng kung ang posisyon na nasa iyo ay mas mahusay. Hindi mo ba kailangang magulong lahat patungo sa pasukan ng mas maaga?" "Haha," sagot ni Yer bago humagalpak ng tawa. Narinig iyon, ang mga mata ni Shane ay agad na nakabukas habang sinabi niya, "Mukhang kailangan talaga naming kumatok sa iyo, G. Yaleman." Pagkasabi niya nito, binuksan ang pinto at mahigit 10 lalaki ang sumugod. Kabanata 859. Ang isa sa mga kalalakihan ay agad na hinimas ng buhok ni Yer bago siya sampelan ng maraming beses. Nitong nakita lamang ni Yer ang isa pang mga nasasakupang Shane na nagbrand ng isang kutsilyo sa kanya nang sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan. Huwag tayong kumilos ng walang habas ngayon, Jilong. Kung mayroon man pag-usapan na lang natin ito. Nauutal na sabi ni Yer habang lumalaki ang takot ng segundo. "Ha, kung medyo nalalaman mo kung paano maayos na kumilos, kung gayon hindi ko sana kakailang ganing trituhin ka ng ganito sa una. Ano man, bakit ka nagsasalita na para bang napunta ako pagkatapos mong maghanap ng problema? Nandito ako para sa ikabubuti mo." Kung sa bagay, wala nang makakapagpalagay na si Bea ay nasa tabi niya ang mga kapatid na Crawford. Bilang isang resulta, siya na ngayon ang pinakama-impluwensyang malaking pagbaril sa lahat ng Yanken. Habang ang Long pamilya ay tiyak na magdusa na maraming mula doon, sigurado ako na ang nagdurusa ng pinakamalaking pagkawala ay ikaw, G. Yaleman. Hindi ka ba pumapayag minsan sa hinaharap na tagapagmana ng iyong pamilya, na ngayon ay nabawasan na sa wala, hindi ba ako tama? Narinig iyon, sinaksik ng mariin ni Yer ang mga kamao bago magtanong, "Ano nga ba ang nais mong sabihin, Jilong?" "Ako, wala akong sinasabi. Pinag-uusapan, narinig kong inihayag ng Lady Yaleman na si Bea ang magiging tagapagmana ng pamilyang Yaleman. Napakalungkot na posisyon na naroroon ka. Hindi lamang ka nakakakuha ng anumang bagay sa huli, ngunit napakahusay na ni Bea na may balak na maghiganti laban sa iyo at sa iyong pamilya." Pinanood ni Shane ang masungit na ekspresyon ni Yer na lumalala sa bawat salitang sinabi niya. Sa sandaling natitiyak niya na si Yer ay hindi makakakuha ng anumang pang-itim, sinabi ni Shane na, "Bueno, dahil medyo napunta ka na sa isang patay, bakit hindi ka makipagtulungan sa Long pamilya? Kung babagsak pa rin tayo, maaari rin tayong mag-away hanggang sa huli nating paghinga. Kung maayos ang lahat, ang mahabang pamilya ay maaaring mapunta sa hindi pagdurusa ng napakalaking pagkawala at maaari mo pa ring kontrolin ang pamilyang Yaleman. Sa katunayan, maaari ka ring maging master ng pamilya kung sasali ka sa amin. Ikaw, ano ang plano mo?" Tanong ni Yer matapos mag-isip ng saglit sa mga salita ni Shane. "Interesado tayo ba? Pag-usapan natin ito kung gayon." Sagot ni Shane, isang masamang ngiti sa kanyang mukha habang tumango ito. Medyo bago magmadaling araw, ilang araw na ang lumipas nang umalis ang isang pangkat ng mga kotse sa bahay ng pamilya Yaleman. Dahil ang iyong pamilya ay parehong malakas at maimpluwensyang, hindi ako sorpresa na alam mo ang tungkol sa mga model sa Yanken.
Habang ang huling nakipag-ugnay ako sa kanila ay isang mahusay na ilang taon na ang nakalilipas, malinaw kong naalala na ang kanilang pamilya ay may utang sa akin papabor gayunpaman, tulad ng sinabi ko, maraming taon na ang nakalilipas mula nang huli kaming magkita at hindi ako sigurado kung papayag pa rin silang abalahin ang mga pamilyang tulad namin, sabi ni Lady Yaleman habang nakahawak siya sa kanang kamay ni Gerald sa sasakyan. Matapos makilala si Gerald ng kaunti pa sa mga nakaraang araw, nakita ni Lady Yaleman na masambahin ang kanyang maamo na apo. Bilang isang resulta, nang malaman ang tungkol sa mga detalye ng pagkawala ni Mila at ng nakababatang kapatid na si Dylan, kaagad siyang pumayag na harapin ang pamilya Moldel kasama si Gerald. Dahil may oras silang makatipid bago talaga makarating sa bahay ng pamilyang Moldel, sinabi ni Lady Yaleman kay Gerald kung ano ang pagkakakilala niya sa mga Moldel. Sa madaling sabi, kadalasan ay nagkataon lamang ito. Noon, isang junior member ng pamilya Moldel ay nagsasagawa ng isang misyon. Sa kasamaang palad, napigilan ang kanyang misyon at agad na sinugod siya ng kanyang mga kaaway. Nagkataon lamang na ang hardin na pinamamahalaang niya upang makatakas ay pag-aari ng mga Yalemans. Sa panahong iyon si Lady Yaleman ay nasa 40 taon pa rin at tulad ng sinabi niya sa kanyang sarili, hindi siya isang matigas ang ulo tulad ng kung paano siya naging kalaunan. Ang batang nasugatan na malubhang nasugatan sa hardin ay nasa edad 16 na, at bilang mahabagin tulad noong panahong iyon, dinala at iniligtas ang buhay. Makalipas ang mga araw, umalis na ang bata ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Pagkalipas ng mga taon nang si Lady Yaleman ay naging master ng pamilyang Yaleman nang sa wakas ay nagtawid muli ang dalawa. Noon, inilalabas niya ang kanyang anak na lalaki at babae upang dumalo sa isang okasyon. Gayunpaman sa kalagitnaan, hamarang ang kanilang landas sa mga karibal ng pamilya Yaleman. Ito ay isang nakaplanong pag-atake. Sa panahon ng kanilang pinakamapanganib na sandali, isang tao ang sumulong at nailigtas si Lady Yaleman at ang kanyang mga anak. Bagaman natagalan ito, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang tagapagligtas ay ang bata na naisave niya taon na ang nakalilipas. Bumalik siya upang gantihan ang kabaitan nito. Bago siya umalis, binigyan niya siya ng isang address at sinabi sa kanya na bibigyan niya siya ng isang kamay muli kung kailangan niya ng kanyang tulong sa hinaharap. Ito ay halos 20 taon mula nang huli siyang makipag-ugnay sa kanya. Sa totoo lang ay hindi siya sigurado kung naalala pa nga ng bata ang pangako. Iyon ay tungkol sa kabuluhan ng sitwasyon. Maya-maya, dumating ang kotse sa isang mabundok na lugar. Ang buong lugar ay tila na puno ng isang hindi nakakainis na miasma. Ang katotohanan na ang mga puno ay lumago ng napakalawak ay nagsisilbi lamang upang madagdagan ang pakiramdam ng hindi mapalagay. Anong isang malaking bundok? Tuldok-tuldok. Sigurado ka bang ito ang lugar, Lola? Kanina pa tayo hindi dumaan ng isang solong tao, sabi ni Gerald habang palabas ng nakapark na kotse upang tumingin-tingin sa paligid, naisip kong tuliro. Habang tinutulungan niya si Lady Yaleman palabas, mariin niyang sinagot, hindi ako sinisinungaling ng batang iyon. Tuldok-tuldok. Ito ang eksaktong address na ibinigay niya sa akin kaya sigurado akong nandito siya. Matapos muling mag-scan sa paligid ng lugar, napagtanto ni Gerald na mayroong isang kahoy na bahay na medyo mas mataas. Tila pinaninirahan pa rin ito ng isang tao. Hintayin mo ako dito, Lola. Pupunta lang ako doon ng kaunti para makita kung may mahahanap ako. Kung meron, tatanungin ko sila kung nasa eksaktong lokasyon kami. Kabanata 806 na po. Si Gerald ay matapat na nakadama ng bahagyang pagkadismaya habang patungo siya sa bahay. Magagawa ba ng isang malaking pamilya na manirahan sa isang liblib na lugar? Kagaya lamang siya ng ilang mga hakbang mula sa pintuan ng kahoy na bahay, pinanood ni Gerald ang isang matandang lalaki na mukhang higit sa 60 taon na lumabas ng bahay. Kahit na ang matanda ay nakadamit tulad ng isang taga-baryo, ang kanyang mga damit ay malinis. Ang pangalawa ay napansin niya si Gerald, saglit siyang natigilan bagaman mabilis niyang itinago ang kanyang pagkabigla sa isang ngiti bago nagtanong, "Well hello there, mister. May maitutulong ba ako sa iyo? Ang kasiyahan kong makilala ka, Ginoo. Itanong ko lang kung may alam ka bang malalaking pamilya na nakatira dito sa bundok na ito," sagot ni Gerald. "Malalaking pamilya? Haha, tingnan mo sa paligid, mister. Walang anuman kundi mga bundok at mga puno sa paligid. Dito lang ako nakatira mula nang bantayan ko ang kagubatan. Walang ibang tao dito kundi ako." Paliwanag ng lalaki habang patuloy siya sa pagngiti. "May tiwala ako sa kaibigan ko na sinabi sa akin na hanapin siya dito. Sigurado ka bang wala kang ibang pamilya na nakatira sa tuktok ng bundok na ito?" Sinabi ni Lady Yaleman habang dahan-dahan siyang humihimok palapit sa dalawa sa ilalim ng suporta ng isang nasasakupan. Narinig iyon, bahagyang pinilipit ng matanda ang mga mata habang iniskan ang parehong Lady Yaleman at Gerald mula ulo hanggang paa. "Kaibigan. Manalangin sabihin, anong uri ng kaibigan ang maaari mong sabihin?
Nagtataka ako kung ang kaibigan mong iyon ay nag-iwan ng isang token ng mga uri sa iyo. Casual na tanong ng matanda. Nang marinig niya iyon tila may napagtanto si Lady Yaleman. Oo, nagbigay siya ng isang token sa akin. Isang kahoy. Sinabi ni Lady Yaleman habang nangangisda siya sa paligid ng kanyang pitaka bago tuluyang kumuha ng isang maliit na token ng kahoy. Nang mabigyan ng magandang hitsura ang token ng kahoy, nakita ng matandang lalaki na nakakataas ang isang kilay. Ano nga ba ang iyong relasyon sa mga Yaleman sa Yanken? Ako ang master ng pamilyang Yaleman. Napakahusay ng maraming taon mula nang huli kong makilala ang taong nag-abot ng token sa akin, nakita ko. Kaya, iyon lang ang kailangan kong malaman. Sundin mo ako kahit kayong dalawa lang ang pinapayagang pumunta. Ano mang iba pa ay kailangang manatili dito, sabi ng matanda. Hindi pa napag-isipan ni Gerald kanina na ang kagubatan ay isang nakakaabala lamang upang pahintulutan ng mga model na magpatuloy na manirahan sa pag-iisa. Kaya nakatira talaga sila dito. Matapos tulungan ang kanyang lola na makuha ang nasa ibabaw ng bullock cart ng matanda, sumakay si Gerald pati na rin ang matandang lalaki ay nagsimulang magdala sa kanila sa isang maliit na landas na lumalim sa kagubatan. Samantala, si Sheldon ay nakatayo sa tabi ni Bea pabalik sa loob ng bahay ng pamilya Yaleman. Narito ang lahat ng mga banyagang pautang ng pamilya Yaleman mula sa nakaraang ilang taon. Nabuod ko ang karamihan sa kanila, Miss Yaleman. Tingnan mo ba, sabi ng mayordoma. Pinahahalagahan ko ito, Sheldon, nakangiting sagot ni Bea. Binigyan siya ng mga espesyal na utos mula kay Lady Yaleman bago siya umalis kasama si Gerald. Hanggang sa siya ay bumalik, ang lahat ng mga gawain ng pamilyang Yaleman, kapwa pangunahing at menor de edad, ay may iwan sa pangangalaga ni Bea. Habang tinitingnan ni Bea ang mga pautang, sumabog si Ura sa silid bago sumigaw, may isang napakasakit, Sheldon. Batang Panginoon, anong nangyari? Tanong agad ni Sheldon. Ang aking magulang at ang piraso ng lupa. Dahil hindi sila makakasundo sa katotohanang niloko sila ni Shane, nakipagtalo sa kanya ang aking ina nang inaabot nila ang lupain. Bilang isang resulta, nakuha na ni Shane ang pareho ng aking mga magulang. Paliwanag ni Ura. Paano mangyayari ang ganoong bagay? Si Shane ay lalong nagiging matapang. At isipin na ginagawa pa rin niya ang mga bagay kahit na natanggap ang babaalang iyon mula kay Miss Crawford. Naiinis na sabi ni Sheldon. Ano man ang mga usapin tungkol sa pamilyang Yaleman ay nasa ilalim ng Miss Yaleman ngayon. Bakit hindi mo siya tanungin tungkol dito? Dagdag ni Sheldon. Narinig iyon, bahagyang kumurot ang kaliwang mata ni Ura bago siya lumingon upang tumingin kay Bea. Bea, bagaman totoo na ang dali-dali na kumilos sa iyo ng aking ina sa nakaraan, tiyahin mo pa rin siya. Mangyaring tulungan ang iyong tiyuhin at tiya. Hindi namin pinapayagan ang Longs na gawin ito. Nakiusap kay Sheldon sa isang paumanhin. Narinig iyon, huminga ng malalim si Bea bago tumahimik sandali. Pinsan, mangyaring. Kung wala kang gagawa ngayon, may masamang maaaring mangyari sa aking mga magulang. Tuldok-tuldok. Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong totoong nais ni Shane na ilabas ang lahat ng kanyang galit sa aking mga magulang. Mabuti. Sheldon, gumawa ng ilang mga kaayusan at kumuha kami ng ilang mga nasasakupan. Papunta ako upang tingnan ang sitwasyon mismo. Hindi alintana kung gaano katindi ang pagtrato niya sa kanya sa nakaraan, naramdaman ni Bea na magiging napakalupit kung hindi siya bibigyan ng kamay. Kapag nagawa na ang lahat ng paghahanda, tumungo siya kasama si Ura. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.